Si Kunun ay isang batang lalaki na ipinanganak sa isang mundo ng pantasya na may peklat ng bayani sa mukha, na itinuturing na napakabihira, na iniwan sa kanya ng isang banal na kabalyero, ngunit ang kapalit na kailangan niyang bayaran para doon ay ang pagkawala ng kanyang paningin magpakailanman. Kunun daw ay hindi kailanman nalaman kung ano ang kahulugan ng makakita ng isang bagay, at madalas na tinatanong ang kanyang mga magulang kung ano ang pakiramdam ng makakita, at ang kanyang ama ay sumasagot na ang makakita ay nangangahulugang makakakita ng mga kulay, makakita ng lahat ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa mundong ito, at ito ay isang napakahalagang bagay kung gusto mong makahanap ng malalaking masasamang tao. Ang kanyang ina, sa kabilang banda, ay nagsabi sa kanya na ang pagkawala ng kanyang mga mata ay walang kahulugan kumpara sa sugat ng bayani na kanyang natamo at sinasabing maliit na halaga lamang ang ipinagbayad niya. Madalas niyang naririnig ang mga katulong sa kanilang bahay na naaawa sa kanya dahil sa pagkabulag niya, na nakakainis kay Kunun, na gusto lang tretuhin bilang normal na batang lalaki na kasing edad niya. Hindi nagtagal ay binigyan din siya ng isang magic instructor, na hindi niya lubos na gusto dahil hindi niya maintindihan kung ano ang magagawa nito sa isang taong hindi makakakita. Isa sa mga katulong ang gumabay sa kanya patungo sa silid kung saan naghihintay ang bago niyang guro sa mahika, at tinanong ni Kunun ang katulong kung ano ang silbi ng pag-aaral ng anumang mahika kung hindi man siya makalakad ng mag-isa at kailangan pa siyang alalayan sa lahat ng oras. Naiintindihan ng katulong ang kanyang pagkabigo at sinasabi sa kanya na ipinanganak siyang may water crest sa noo, na nangangahulugang may malaking kakayahan siya sa mahika, lalo na sa mahika ng tubig, at kung matututunan niya ang mahika, makakagawa siya ng mga himala para sa mundo at para sa kanyang sarili. Hindi talaga sumasang-ayon si Kunun dyan pero nagpasya siyang huwag nang makipagtalo habang binubuksan ng katulong ang pinto kung saan naghihintay sa kanya ang bago niyang tutor, si Jen. Malugod na binati ng nerd na may asul na buhok si Kunun at nagpakilala bago sinimulan ang kanilang unang aralin. Naging madali ang aralin para kay Kunun, na agad na gawang basain ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng simpleng spell. Pinupuri siya ni Jen sa kanyang mga talento habang tinatanong ni Kunun kung ano ang ginawa niya sa mahika. Ipinaliwanag ni Jen na gumamit lang siya ng simpleng salamangkang spell, na naglabas ng isang malaking patak ng tubig na kasing laki ng mata. Biglang nagkaroon ng realization si Kunun habang hinahawakan ang kanyang mga mata, na nakapagbigay ng takot kay Jen na nag-iisip na si Kunun ay isa sa mga woke snowflakes na hindi makatiis ng biro at gustong-gustong ma-offend. Pero bigla siyang napasigaw na kung kaya niyang gumawa ng mga patak ng tubig na kasing laki ng mata, kaya niya ring lumikha ng sarili niyang mga mata. Kung paano niya pinag-ugnay ang dalawang bagay na iyon ay misteryo para sa akin, pero hindi naman pwedeng makipagtalo sa loika ng anime. Lumipas ang ilang oras at ngayon si Kunun ay hindi na kasing emo ng dati at nagsimula ng mag-enjoy sa pagkadama para sa iba't ibang bagay, at nagiging interesado sa lahat ng iba't ibang uri ng pagkain at sa iba't ibang amoy sa silid, nagsimula siyang kumain ng litsugas, ngunit walang ideya kung ano ang kanyang ninunguya. Pero masayang ikinwento sa kanya ng katulong ang lahat tungkol dito, at sinabing mas maganda ang pakiramdam niya dahil mas nagbibigay kasiyahan ang pagluluto kaysa dati. Sinimulan niyang kuskusin ang ilang blueberry sa mukha nito habang sinusubukan itong maintindihan ang kahulugan ng lahat. Pero maya-maya ay dumating ang kanyang guru para turuan siya kaya napilitan siyang umalis. Ang kanyang tutor na si Flora ay parang nanay niya at tinatanong kung ano ang gusto niyang pag-aralan ngayon. Sumagot si Kunun na gusto niyang magbasa tungkol sa kasaysayan ngayon at gusto niyang basahin ang kwento ng banal na gabi ng Hiyu. Medyo nagulat si Flora dahil ang tanging dahilan kung bakit siya bulag ay dahil sa banal na gabi na iyon, ngunit binigyan siya ng pahintulot ng katulong. Humarap si Flora kay Kunun at sinabihan siya na ipaalam sa kanya kung anumang oras ay nakaramdam siya ng labis na pagod o hindi komportable. Sinabi ni Kunun sa kanya na huwag mag-alala dahil gusto niyang matutunan ang anuman at lahat ng matututunan niya. Hindi nagtagal, nalaman niya ang kasaysayan ng sarili niyang mundo, kung paanong nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga demonyo at ng mga tao, at kung paanong napakasama ng nangyayari para sa mga tao. Sa kabutihang palad, isang bayani ang lumitaw mula sa panig ng sangkatauhan na nagngangalang Hiyu the Holy Knight na sa wakas ay nagawang wakasan ang paniniil ng Demon King, at muling nagdala ng kapayapaan sa daigdig. Sinumpa naman si Hiyu ng hari ng mga demonyo, at mula ng araw na iyon, bawat henerasyon sa kanyang angkan ay random na ipinapanganak na may kulang.
Ang ilan ay ipinanganak na walang binti, ang ilan ay walang ngipin, at ang ilan naman ay ipinanganak na walang mata. Mula ng araw na iyon, tinatawag na ng mga tao ang mga may kapansanan sa kanyang angkan bilang mga reinkarnasyon ng bayani mismo dahil mayroon silang sugat ng bayani. Hindi naman partikular na sumasang-ayon si Kunun sa ideolohiyang ito, dahil naniniwala siyang higit pa siya sa muling pagkakatawang tao ni Hugh. Siya ay sarili niyang tao, at ang mga mahiwagang kakayahan na mayroon siya ay sa kanya mismo, at hindi lamang hiniram sa kanya ng isang bayani na matagal nang patay. Pinapractice niya ang kanyang mga kasanayan sa mahika araw-araw, at patuloy na nagiging mas mahusay dito sa pag-asang balang araw ay makalikha siya ng sarili niyang personal na hanay ng mga mata na pinagkaaitan sa kanya. Lahat ng ito ay may kapalit, dahil ang sobrang pag-eensayo ay nangangailangan ng maraming mana at lakas. Bumagsak siya sa lupa habang binuhat siya ng kanyang katulong pabalik sa loob. Bumangon siya na inis dahil sa ganitong bilis. Aabutin pa siya ng napakatagal bago siya magkaroon ng sarili niyang mata, kung hindi niya madaragdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ng katulong na 7 taong gulang pa lang siya, at kailangan niyang lumaki ang katawan kung gusto niyang lumakas. Sumagot si Kunun na kailangan nilang humanap ng ibang paraan dahil nahihimatay siya kahit sa pinakasimpleng mga spell na hindi naman dapat mangyari. Sinabi sa kanya ng kanyang katulong na si Aiko na baka pwede siyang lagyan ng ilang kagamitan tulad ni Samsulek, at baka sa pamamagitan ng ilang pagsasanay sa paggamit ng espada, malapit na siyang maging malakas upang makapagpalabas ng maraming magic spells hanggat gusto niya. Sumasang-ayon si Kunun dyan, at agad na umalis si Aiko para maghanap ng magaling na master ng espada na makakapagsanay sa kanya. Kinabukasan mismo, nakita ni Aiko ang isang matandang swords master na nagngangalang Oru na nagsimulang sanayin siya. Natapos niya ang mga pangunahing aralin sa kanyang unang araw, kung saan dumating din si Jen, handa na para sa mga aralin sa mahika. Medyo nagulat si Jen sa hirap ng kanyang ginagawa kahit gusto niyang magpahinga, pero agad niyang ibinaba ang espada at kinuha ang wand, handa na para sa susunod na aralin. Hindi sigurado si Jen kung gaano pa karaming lakas ang natitira sa kanya, kaya nagpasya siyang tingnan na lang kung napanatili pa niya ang natutunan nila sa huling aralin. Agad na binigkas ni Kunun ang spell, ngunit sa halip na isang bowl ang tubig lang ang lumabas, nagawa niya ang parang 10 perpektong malinaw na bowl ang tubig. Nagulat si Jen, nagtataka kung paano niya nakuha ang mahikang iyon ng napakabilis at napagtanto na tiyak na kakaiba ang pagkakagawa sa batang ito. Nang hapon na iyon, may bisita si Kunun mula sa kabisera ng kaharian, na kalaunan ay naging mismong prinsesa na nagngangalang Miri. Mula nang ipanganak si Kunun, ipinangako na siya sa kanya dahil si Kunun ay mula sa isang marangal na pamilya, at mayroon siyang sugat ng bayani na isang napakalaking bagay. Hindi naman niya siya partikular na gusto, dahil noong huling beses na bumisita siya sa kanya, palagi lang siyang nagiging mo, hindi nakikipaglaro sa kanya. Mula ng araw na iyon, nagsimula na siyang matakot sa katotohanang baka kailangan niyang mabuhay, kasama ang isang malungkot na lalaki, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kanyang pagtataka, nang makita niya siya sa pagkakataong ito, parang ibang tao na siya, dahil mainit siyang ngumiti sa kanya, na nagbibigay daan sa kanyang mansyon. Agad niyang tinanong kung may nangyari dahil iba ang hitsura niya ngayon, at sumagot siya na nahulog siya sa pagmamahal sa mahika at nakahanap ng bagong layunin sa kanyang buhay. Pagkatapos ay humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nagbigay ng sapat na pansin tuwing nagkikita sila noon, at sinasabing marami siyang ikukwento sa kanya tungkol sa mga bagong pagbabago, at agad siyang naglabas ng bowl ang tubig sa harap niya. Agad siyang natuwa at namangha, ngunit nagpasya si Kunun na, Riz, siya at lumikha ng bahaghari sa tulong ng kanyang bowl ang tubig, na naging isang ganap na tagumpay. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito at ipinakita sa kanya ang paligid ng hardin kung saan nagpalitan sila ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay, at hindi nagtagal ay nagsimulang lumubog ang araw at napilitan siyang bumalik sa kanyang karwahe at muling umuwi sa kabisera. Kinabukasan mismo, sinabi niya kay Flora na gusto niyang matutunan ang lahat ng kilos ng isang ginoo para mas maging mabuting kapareha siya ni Miri, at kahit si Flora ay humanga sa kanyang pagiging maalalahanin at sinimulan siyang turuan ang lahat ng paggalang na dapat madali lang para sa isang marangal.
Pagkatapos ng kanyang leksyon, dumating din si Jen para sa kanyang klase at nagulat nang makita ang pagbabago sa pag-uugali ni Kunon, dahil binati siya nito ng formal at nagpasalamat sa lahat ng nagawa niya hanggang ngayon. Nagpasya si Jen na i-promote siya mula sa mga pangunahing spell at ipinaliwanag na ngayon ay maaari na silang magpatuloy at matuto tungkol sa ilang mas komplikadong spell na mangangailangan sa kanya na isipin ang lahat ng iba't ibang bahagi ng kanyang spell. Halimbawa, maaari mong baguhin ang lapot, kulay, temperatura, at iba pa, at gamitin ito sa milyon-milyong iba't ibang paraan. Pagkatapos ay gumawa siya ng 2 bowl ang tubig sa harap niya at sinabihan siya na hawakan ang pareho. Pamilyar na siya sa mga hugis na iyon kaya agad niya itong kinuha at napagtanto na ang isa ay mainit at ang isa naman ay mas malamig. Sumagot si Jen na ang mga pagbabagong tulad nito ang nagpapagkaiba sa isang salamangkero sa isa pa. Tila naiintindihan ni Kunon ang konsepto at gumagawa ng bowl ang tubig na pagkatapos ay bumagsak sa tasa sa harap niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Aiko na sumipsip, na medyo nagpalito sa kanya, ngunit hindi siya nagtanong at ginawa ang sinabi sa kanya. Sa sandaling matikman niya ang tubig, nagbago ang kanyang ekspresyon, habang sinasabi niya sa kanila na ang tubig ay parang apple juice ang lasa. Lubos na nasaktan si Jen dito, dahil naisip niya kung paano siya nagpuyat buong gabi para lang makaisip ng bagong ituturo sa kanya, kaya ang pinakamaliit na magagawa niya ay huwag agad-agad matuto nito. Nang gabing iyon, nanatiling gising si Kunon sa kanyang kama, hawak ang isang berdeng mansanas at isang pulang mansanas, iniisip kung paano niya maiintindihan ang lasa at amoy ng iba't ibang bagay, ngunit wala pa rin siyang ideya kung ano ang kulay, hanggang sa makahanap siya ng paraan upang maintindihan na hindi niya magagawang gumawa ng mas pinong pagbabago sa kanyang mahika, lalo na ang isang hanay ng mahiwagang mata. Kinabukasan, habang nakaupo siya para mag-almusal, may nagbago sa loob niya. Sinabi niya kay Aiko na gusto niya ng milk tea na walang gatas, na napakabobo, pero ayaw ni Aiko na pagtawanan ang isang may kapansanan, kaya pinakiusapan niya itong kumuha ng tubig para sa kanya. Gumagawa siya ng bowl ang tubig sa hangin, at ipinapadala ito sa direksyon niya nang biglang mapagtanto na nararamdaman niya ang iba't ibang bagay sa buong buhay nito. At paano kung ang mga bagay na iyon ang tinatawag ng lahat ng iba bilang mga kulay? Kumuha siya ng berdeng mansanas at tinanong kung pula ang mansanas na ito, pero simpleng naisip ni Aiko na nabaliw na siya at sinabi sa kanya na berde ito at hindi pula. Pagkatapos, pumili siya ng ibang mansanas at tinanong kung pula ang mansanas na iyon. Sumagot si Aiko na talagang pula ang kulay nito. Doon na nagulat si Kunon nang sabihin niya na ang basket sa harap niya ay may 3 pulang mansanas at 2 berdeng mansanas. Nagulat si Aiko nang marinig iyon, pero sumagot si Kunon na nakakaramdam siya ng iba't ibang bagay sa pamamagitan ng paghawak sa mga ito. Sa tingin niya, kaya niyang alamin kung ano ang pakiramdam ng bawat kulay sa kanyang mga daliri. Malaking pagbabago ito, at agad na tumakbo si Aiko para sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa bagong pag-unlad. Agad niyang tinanong kung marunong magbasa ng libro si Kunon, at sumagot si Aiko na kaya niyang sundan ang kulay ng tinta sa papel, at basahin sa ganitong paraan. Kinabukasan, muli siyang nagsimulang magsanay sa kanyang mahika at nagpalabas ng malaking bowl ang tubig na kulay pula, sinasabing mas nararamdaman niya ang kulay kung mas malaki ito. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng kanyang ina, na nakapagpabagsak sa kanyang konsentrasyon, at ang bowl ang tubig ay nahulog sa kanila, tinakpan sila ng pulang likido. Nawalan ng malay ang kanyang ina, sa pag-aakalang may nangyari, at ang kanyang mahal na anak ay puno ng dugo, na nagpalito kay Kunon. Pero sinabi ni Aiko sa kanya na pula rin ang kulay ng dugo, at kaya takot na takot ang kanyang ina. Habang nangyayari ito, malayo itong pinapanood ni Jen, iniisip na ang mga kahangahangang gawa na nagagawa ni Kunon ay higit pa sa anumang nakita niya noon, at nagtataka kung may talento ba ang batang ito upang makamit ang pinakamahalagang titulo sa mundo at maging isang cerulean wizard. Lumipas ang ilang araw, at ngayon ay nagsimula ng mag-aral si Kunon tungkol sa hydromancy, sinisikap niyang palawakin ang kanyang kaalaman upang makita kung ano ang kanyang mga kakayahan. Pero tila hindi naiintindihan ni Aiko kung ano ang hydromancy, kaya sinubukan niyang ipaliwanag sa kanya sa napakasimpleng paraan na ang hydromancy ay ang paggamit lamang ng tubig sa isang mangkok upang hulaan ang hinaharap, o upang hanapin ang isang bagay na nawawala. Agad na tinanong ni Aiko kung makakahanap siya ng mapapangasawa para sa kanya,
Ngunit sinabi ni Kuno na huwag siyang mag-alala dahil maganda siyang dalaga at nasa kasagsagan ng kanyang kabataan, at maraming lalaki ang gustong maging asawa siya. Nako, kung hindi siya maharlika, nakatakdang ikasal sa prinsesa ng kaharian, kinuha na rin niya itong asawa. Pareho silang tumawa doon, habang pinaalalahanan siya ni Aiko na 10 taon na siya. Pero sumagot si Kuno na ang edad ay numero lang para sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Flora para sa mga aralin at kinuha ang kanyang pagsusulit kung saan pumasa siya ng may mataas na marka. Lahat ng sagot ay napakalalim, politically correct, at walang anumang bagay na maaaring maging sanhi ng kanyang pagkansela sa Instagram. Naisip niya na halos lahat ng maituturo niya sa antas na ito ay naituro na niya sa kanya, at nag-alala siya na baka masyado niyang naituro sa kanya kung paano, raise up the house. Habang sinusubukan niyang makipaglaro sa bawat babaeng makita niya. Sa sandaling iyon, inalok siya ni Kuno ng tsaa, at sinimulang subukang ligawan din siya, at nag-alala siya kung baka madamay ito sa Me Too movement. Pero sa tingin niya mas mabuti pa rin sa kabuuan dahil palagi siyang malungkot at malungkot. Ngayon kahit papaano tila nag-e-enjoy na siya sa buhay niya. Mamaya ng gabing iyon, sinabi ni Aiko kay Kuno na kailangan na nilang maghanda dahil gusto siyang makilala ng kanyang Panginoong Ama, at pinatawag siya sa mansyon nito. Agad siyang naghanda, at di nagtagal ay lumabas silang dalawa sa malamig na gabi. May hawak na sulo si Aiko habang nagrereklamo na giniginaw siya. Napagpasyahan ni Kuno na gumawa ng paraan tungkol dito, at ginamit niya ang kanyang mahika upang makagawa ng 2 malalaking bukol ng tubig. Ngunit ikinagulat ni Aiko, mainit at malambot ang tubig, itinulak niya ito sa kanyang mukha, sinasabing gusto niyang matulog sa kama na gawa rito, at sinabi ni Kuno sa kanya na huwag mag-alala, dahil prototype lamang ito, at naghahanda na siya para sa marami pang produkto. Pagkatapos ay tapat niyang tinanong si Aiko kung may nagawa siyang mali sa mga nakaraang araw, at kung tinatawagan siya ng kanyang ama dahil galit ito sa kanya. Naaalala niya ang huling kaganapan ng nilikha niya ang bowl ang tubig na kulay pula, na naging dahilan ng pagkahimatay ng kanyang ina, at nagalit sa kanya ang kanyang ama. Sinabi ni Aiko sa kanya na huwag mag-alala dahil siya na ang gumagawa ng lahat. Perpekto naman kaya walang dahilan para magalit sa kanya ang tatay niya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa mansyon at mabilis na nagtipon sa loob para magpainit, nang salubungin siya ng house butler at ng kanyang nakatatandang kapatid. Kuno ay napakasaya nang makita ang kanyang nakatatandang kapatid, dahil hindi niya ito madalas makita, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na wala na silang maraming oras dahil naghihintay ang kanilang mga magulang sa solar. Dinala sila ng nakatatandang kapatid sa silid, at habang naglalakad, tinanong niya si Kuno kung gusto nitong hawakan ang kanyang kamay bilang gabay, ngunit sinabi ni Kuno na huwag mag-alala dahil mas nararamdaman na niya ngayon ang kanyang kapaligiran, at hindi na siya mahihirapang gumalaw dito. Iniisip ng kapatid niya ang panahong laging nasa emo state si Kuno, at lagi siyang kailangang hawakan sa kamay para dalhin kahit saan, kahit sa loob ng bahay. Talagang nagulat siya sa dami ng pagbabagong pinagdaanan ni Kuno sa napakaikling panahon, at binati siya ng pinakamahusay. Hindi nagtagal, kumatok sila sa solar at pumasok sa loob, nang sabihin sa kanya ng kanyang ama na sinasabi ni Miss Flora na itinuro na niya ang lahat ng dapat ituro sa isang marangal na bata, at para sa karagdagang edukasyon, kailangan na ang isang formal na paaralan. Sumagot si Kuno na hindi talaga siya gustong pumasok sa paaralan dahil ayaw niyang magdulot ng problema sa anumang kaklase o guro dahil sa kanyang kapansanan. Bukod pa rito, sinasabi niya na may sarili siyang mga plano at nagpasya na kung anong landas ang gusto niyang tahakin, at tiyak na hindi ito kasama ang pag-aaral. Tinawanan ito ng kanyang ama, samantalang binugbog ako ng aking ama kung sinabi ko ito. Sinasabi ng kanyang ama na sa tingin niya ang formal na edukasyon ay para rin sa mga normal, ngunit dahil sa pilitan ito sa batas para sa sinumang may dugong maharlika, kailangan niyang humingi ng pabor sa hari at lumikha ng exception para kay Kuno. Sumagot si Kuno na amoy na niya ang nepotismo, at sinabi sa kanya ng kanyang ama na tumahimik na lang at tanggapin ang ibinigay sa kanya ng hindi masyadong nagiging woke. Sa puntong iyon, ako si Kuno sa aktwal na mga tanong at nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang baon, sinasabing karapat-dapat siyang bigyan ng dagdag sahod dahil sa kanyang pagsusumikap. Pero tulad ng isang kapitalistang baboy, tumanggi ang kanyang ama, sinasabing kapag nagpakita siya ng anumang katulad na pag-uugali tulad ng insidente sa dugo sa hardin, babawasan niya ang kanyang baon sa loob ng 6 na buwan.
Sumasabat ang kanyang ina para baguhin ang paksa at ibabalik ang tren sa tamang landas. Naalala ng kanyang ama kung bakit niya eksaktong tinawag si Kunun dito at sinabi sa kanya na bagaman sumasang-ayon siya sa desisyon nito na huminto sa pag-aaral, kailangan din niyang isipin ang kanyang kinabukasan, kasama si Prinsesa Miri. Dahil napakahalagang bahagi ng pagpapalaki sa Maharlika ang pag-aaral, baka mapagtawanan siya dahil hindi man lang maayos ang pag-aaral ng kanyang magiging asawa. Nakakagulat man, naiintindihan ni Kunun ang lahat ng ito at pumayag na pumasok sa paaralan, sinasabing magiging abala ito, ngunit hindi niya kayang hayaang mapahiya ang prinsesa dahil sa kanya. Sinabi naman ng kanyang ama na huwag siyang mag-alala, dahil sa kapangyarihan ng nepotismo at korupsyon, naayos na niya na 5 beses lang siya pupunta sa paaralan para magbigay ng huling pagsusulit sa advanced level at pumasa para makapagtapos. Mukhang panalo-panalo ang sitwasyon para kay Kunun kaya agad siyang pumayag. Sinabi ng nakatatandang kapatid niya na huwag siyang mag-alala at hindi siya mag-iisa dahil pareho silang pupunta ni Prinsesa Miri sa parehong pagsusulit para sabay-sabay silang makapagtapos. Talagang natutuwa ang kanyang ina sa katotohanang malapit nang pumasok ang kanyang anak sa paaralan at agad na tinawag si Aiko, dahil kailangan nilang kumuha ng maraming sukat para sa kanyang Amerikana at iba pang damit. Bago siya makaalis, tinawag ng kanyang ama si Iksho pabalik at sinabihan siya na habang nasa paaralan si Kunun, baka may ibang mga maharlika na galit sa kanila ang sumubok na lumapit sa kanya at kay Prinsesa Miri, at trabaho niya na tiyakin na walang mangyayaring masama. Sinabi ni Iksho sa kanya na huwag mag-alala, dahil palagi siyang kasama nila at sisiguraduhing ligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Sa susunod na pagbisita sa kanya ni Prinsesa Miri, nasasabik siyang malaman na papasok siya sa paaralan kasama niya at sinabihan siya na huwag mag-alala dahil sasamahan niya ito at ipapakita ang lahat. Kunun ay nagtataka ng malakas na baka hindi magustuhan ng ibang mga maharlika na may pagtingin sa kanya at magselos, ngunit sinabi ni Miri sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi mangyayari iyon. Kunun asks whether she is not popular in her school then and is just another loner, but she tells him that she is obviously very popular on the account of her being a princess and she knows of at least 5 boys eager to court her. Iniisip ni Kunun ang katotohanang maaaring maging problema ang mga bagay na ito, kaya nagpasya siyang kumuha ng ibang magic staff para sa sariling pagtatanggol. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis at naghanda si Kunun kasama si Iksho. Pero lahat ay nakatuon kay Kunun habang siya ay mukhang kaakit-akit sa kanyang bagong kapa at bagong tungkod. Nagpakita siya ng ilang pose bago sumakay sa karwahe at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mahika sa tubig upang takpan ang mga gulong ng karito ng manipis na patong ng tubig para mas maging matatag at hindi gaanong maging magaspang ang biyahe. Nasisiyahan si Iksho sa mga ideya ni Kunun, habang si Kunun naman ay masaya lang na may tunay na gamit ang kanyang mga kasanayang mahika, hindi tulad ng degree sa gender studies o anthropolohiya. Naalala ng kapatid niya ang panahong si Kunun ay isang malungkot na emo kid pa at natamba dahil hindi nagbigay pansin si Iksho, tapos umiyak na parang maliit na bitch. Sinabi ni Kunun sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi na siya ang taong iyon at malakas na sapat na kaya niyang mabuhay ng mas matagal kaysa sa buong sangkatauhan. Nagsimulang mag-alala ng kaunti si Iksho, dahil ang kanyang maliit na kapatid na walang silbi ay nagsisimulang magsalita na parang hari ng demonyo kaysa sa reinkarnasyon ng isang bayani, ngunit isinantabi niya ang kanyang mga iniisip nang sa wakas ay dumating sila sa akademya. Nakita ni Kunun na naghihintay sa kanya si Miri sa labas at agad siyang nagsimulang manligaw sa kanya, habang awkward na nakatayo lang ang kanyang nakatatandang kapatid. Kunun ay medyo nalula sa dami ng mga bagong stimulus dahil naririnig niya ang libu-libong boses at nararamdaman ang presensya ng daan-daang estudyante sa loob ng paaralan. Iniisip niya kung paano sana nag-urong ang kanyang dating sarili sa ganito, ngunit binigyan siya ng kanyang mahika ng kailangan niyang kumpiyansa at hinawakan niya ang mga kamay ni Miri at pumasok sa akademya. Agad siyang naging paborito ng mga babae dahil sinabi nilang mas mukhang prinsipe sa mga kwento ang bagong lalaki kaysa sa isang estudyante, habang kahit ang propesor na dapat sana'y magpapakita sa kanya sa paligid ng paaralan ay nag-stress nang marinig na si Kunun ay isang napakahihiyain na lalaki, ngunit ganap na iba ang itsura ng katotohanan. Tinawag niya ito at nagpakilala bilang si Professor Cast, sinasabing siya ang magiging gabay nito ngayon. Nagpasalamat siya sa tulong niya at nagpaalam sa kapatid at kay Miri na nangakong magkasamang mag-aalmusal.
Habang ipinapakita siya ng propesor sa paligid, wala siyang kaalam-alam na marami na siyang kaaway na ginawa sa mga bully na dating namumuno sa paaralan at pinakasikat bago siya dumating. Dinala ni Cast si Kunun sa isang hiwalay na silid-aralan at ipinaliwanag na magbibigay siya ng 5 pagsusulit para sa kanyang pagtatapos, at karaniwan ay may agwat sa pagitan ng bawat pagsusulit. Ngunit dahil direktang utos mula sa kanyang ama at sa hari mismo ang pagpapagsama-sama ng kanyang mga pagsusulit, seryosong sumagot si Kunun na ang hari at ang kanyang ama ay matalik na magkaibigan at ang ginagawa nila ay malinaw na kaso ng nepotismo na hindi niya sinusuportahan. Sinabi ni Cast na hindi niya gustong masangkot sa anumang uri ng gulo sa politika at nagmamakaawa siya sa kanya na huwag siyang isali sa kanyang woke activism. Inabot niya sa kanya ang papel ng tanong at sinabing mayroon siyang 2 oras para tapusin ang pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, nakipagkita siya kay Miri at bumaba para bumili ng makakain. Bago pa man makarating sa dining area, nilapitan sila ni Prince Lyle, na nakatatandang kapatid ni Miri, at galit sa katotohanang may mas sikat sa kanya sa paaralan ngayon. Kunun feels Miri tense up sa pagkakita sa kapatid niya, pero walang ideya kung sino ang kaharap niya sa sandaling ito. Malapit na siyang magalit dahil prinsipe man o hindi, walang sino mang magsasabi ng masama sa kanyang magiging asawa. Pero bago pa siya makagawa ng anuman, nakialam si Iksho at sinubukang lutasin ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, tila hindi handang makipag-usap ng maayos si Lyle at ang kanyang mga kasama, at patuloy na sinisikap na palalain ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, nagpasya si Kunun na siya na mismo ang gagawa ng paraan, kaya lihim niyang ginamit ang kanyang mahika upang kolektahin ang lahat ng mahikang patak sa malapit at hinayla ito pababa sa pantalon ni Lyle, bago sinabing parang nag-ihi sa pantalon ng prinsipe. Galit na galit ang prinsipe, pero nahihiya masyado para magsalita habang naglalakad palayo para magpalit, habang sinasabihan ni Iksho ang kanyang kapatid na huwag lumakas ang boses dahil walang sinuman ang pwedeng makaalam na siya ang gumawa niyan sa maharlikang prinsipe ng kaharian. Patuloy na nag-iisip si Iksho kung ano ang maaaring mangyari ngayon na nakagawa na sila ng kaaway sa ika-6 na prinsipe ng kaharian. Pero parang walang pakialam si Kunun habang nilalamon ang kanyang burger, habang si Iksho naman ay nagdarasal na makapasa sila sa kanilang mga pagsusulit ng walang anumang karagdagang sakuna. Samantala, galit na galit si Lyle kay Kunun, at pinaplano niya ang kanyang paghihiganti. Naglalakad siya ng nakakatakot sa mga pasilyo ng paaralan at lahat ng estudyante ay takot sa kanya. Hindi niya pinapatawad kahit ang mga guro at sinasabihan si Cass na bumalik sa kusina nang hilingin ito sa kanya na maging medyo tahimik sa mga pasilyo. Pabalik sa dining hall, tinanong ni Kunun sina Miri at Iksho kung anong problema ni Lyle, at bakit hindi man lang niya sinubukang itago ang kanyang pagkamuhi. Sumagot si Miri na malamang ginawa niya iyon para mapanatili ang kanyang katayuan, dahil natatakot siya na balang araw ay malampasan siya nito. Kunun ay interesado sa tsaa, at sinabi ni Miri sa kanya na si Lyle ang ika-6 na prinsipe, at siya naman ang ika-9 na prinsesa. Sa normal na hierarchy, nasa ilalim siya niya. Ngunit dahil kasal siya sa isang taong may sugat ng bayani, mabilis na tumataas ang kanyang katayuan sa lipunan, at natatakot si Lyle doon. Sabi ni Miri, ngayong nakapagpakita na si Kunun sa lipunan, mas mataas na ang katayuan nilang dalawa kaysa kay Lyle, at desperado na lang siyang manatiling may kaugnayan. Kunun ay nagsasabing nakakabagot ang lahat ng bagay na may kinalaman sa politika, at sinabi ni Miri sa kanya na kahit hindi siya salamangkero o tagadala ng banal na peklat, masaya pa rin siyang makipag-ugnayan sa kanya. Kunun uses his flirting skills and says that he is glad to be engaged to her too, and the next time he sees her dad, he will kneel before him in gratitude, even though he is never going to kneel before another man. Sa ganitong paraan, sinabi niya na dapat muna siyang humingi ng paumanhin kay Prinsipe Lyle para sa kanyang mga ginawa. Pero sinabi sa kanya ni Iksho at Miri na huwag na lang siyang magtangka, dahil mas masama pa iyon kaysa makipag-date sa isang babaeng kaibigan pa rin ang kanyang dating. Soon after that, it is time for Kunun final exam, and he trains his magic with Jen before taking the test. Gaya ng dati, nagpalabas siya ng isang patak ng tubig at sinabi ni Jen sa kanya na baguhin ang pakiramdam nito ngayon. Agad na ginamit ni Kunun ang kanyang kapangyarihan para i-freeze ang blob, at nang hawakan ito ni Jen, sinabi niyang parang mansanas ang pakiramdam nito, na hindi naman talaga posible pero laging tama ang mga kontrabidang nerd.
Sinabi niya kay Kunun na hawakan ang maraming bagay para maunawaan kung paano ang pakiramdam ng mga ito, at pagkatapos ay gamitin ang mga ito para lalong baguhin ang kanyang mahika. Sa halip na gamitin ang pagkakataong ito para hawakan siya, o kahit damo, si Kunun ay pumunta at nagsimulang maglaro sa isang kabayo pagkarating niya sa paaralan. Lumabas si Iksho at nagulat nang makitang kakaiba ang kilos ng kanyang kapatid, ngunit nagpasya siyang hayaan na lang ito sa sarili nitong paraan. Sa sandaling iyon, tumatakbong dumating si Miri para salubungin sila, at nag-extra dramatic si Kunun, sinasabing dahil ito na ang huling araw na makikita niya si Miri sa paaralan, parang katapusan na ng mundo para sa kanya. Pagkatapos nito, pumasok siya sa loob kung saan sinabi sa kanya ni Cass na kukunin niya ang huling pagsusulit kasama ang iba pang mga estudyante. Kunun ay nagulat nang marinig iyon, at medyo nasasabik siya dahil ito ang unang pagkakataon na mararamdaman niya ang tunay na pakiramdam ng kanyang buhay sa paaralan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Cass at sinabing mamimiss niya ang pagiging mag-isa kasama ito sa kanilang espesyal na kwarto, at hindi naman talaga nag-aalala si Cass sa kung gaano kahindi naaangkop ang tunog nito. Sinabi niya kay Kunun na siya ay magbabantay lamang sa kanya, at hiniling niya ang pinakamahusay na swerte para sa pagsusulit. Sinabi ni Iksho na tila naging malapit si Kunun kay Cass, at sinang-ayunan niya ito, sinasabing marami silang pinag-usapan noong mga pagsusulit. Pinag-uusapan niya kung paano kumuha ng pagsusulit si Cass para maging guro dahil sa isang lalaking minahal niya, pero bumagsak ang lalaking yun at siya lang ang pumasa. Ngayon ay guro na siya, at siya naman ay isang walang trabahong tamad, at walang ideya si Cass kung ano ang ginagawa niya sa kanyang buhay. Parehong nag-aalala sina Iksho at Miri tungkol sa kalusugan ng isip ni Cass pagkatapos marinig ang mga paksa na pinag-uusapan niya sa bata, ngunit sa sandaling iyon, may ilang estudyanteng sumingit sa kanila dahil na-curious din sila kay Kunun. Sinabi ni Cass sa kanya na magpakilala, at nagpakilala si Kunun bilang kasintahan ni Miri at nakababatang kapatid ni Iksho. Nasisiyahan ang lahat sa kanya ng walang dahilan, at sinabi ni Kunun na talagang masaya siyang makita na ang kanyang kasintahan at nakatatandang kapatid ay may kaibigan, dahil walang lumalapit sa kanila hanggang ngayon at nalungkot siya sa pag-aakalang mag-isa lang sila. Sinabi ni Iksho kay Kunun na huwag silang hamakin ng ganoon, at nahihiya si Miri, dahil ipinaliwanag niya na hiniling niya sa lahat ng kanyang kaibigan na iwanan siya, para mas marami siyang oras na makasama si Kunun. Kunun humihingi ng paumanhin dahil hindi niya namalayan ang kanyang nararamdaman, at pagkatapos ay inuulit na natutuwa siya na pareho silang may kaibigan ni Iksho. Ayaw niyang maging direkta sa kanila at tanungin kung loners sila, dahil magiging bastos iyon at hindi naman bastos ang pagpapalaki sa kanya ni Mama. Malapit na siyang sabihin sa kanila na okay lang na walang kaibigan sa pamamagitan ng paglalaro ng sympathy card at pagsasabi sa kanila na mas malala pa ang kanyang sitwasyon. Lahat ng iba ay kumbinsido sa kanyang ginagawa, pero alam ni Miri na walang problema si Kunun na walang kaibigan, at kinumpirma niya ito. Malapit nang magsimula ang pagsusulit at sinabi ni Cass kay Kunun na tigilan ang paglalaro sa kalapati at umupo na sa kanyang upuan. Nagsimulang gabayan ni Miri si Lyle papunta sa upuan nito nang biglang dumating si Lyle at itinulak silang dalawa. Galit na galit siya kay Miri dahil nakarating sa palasyo ang balita tungkol sa kamakailang insidente sa pant wedding, at kahit ang mga katulong ay pinag-uusapan siya sa likod niya. Sa tingin ni Lyle, pare-pareho lang ang lahat dito, at sigurado siyang nagbububungan sila sa likod niya, dahil wala silang lakas ng loob na sabihin ang mga bagay-bagay sa harap niya. Niyuyuko niya ang kanyang mga kamao sa galit, ngunit biglang hinawakan ni Kunun ang kanyang kamay, nagpakilala sa kanyang sarili sa prinsipe. Sabi niya hindi niya nagawang batiin ng maayos ang kanyang bayaw noong isang araw, pero gusto talaga niyang magkasundo ng maayos sa kanyang bayaw. Nang makita ito ng buong klase, nagulat silang lahat dahil walang naglakas loob na lumapit kay Lyle, maliban sa ilang mga sunod Sunyeran. Sa kabilang banda, ito ang unang pagkakataon na may bumati kay Lyle ng ganito, at hindi niya alam kung paano tutugon dito. Kunun shakes his hand vigorously and Lyle is unable to get free from his grip, no matter how much he tries. Nagtataguyod siya ng sobrang woke at sinasabi kay Kunun na hindi niya kailanman binigyan ng pahintulot na hawakan ang kanyang kamay o kausapin siya. Kunun, gayunpaman, ganap na binabalewala ang pahayag na iyon at sinasabing talagang lalaki ang mga kamay ni Lyle at gusto niyang nasa leeg niya ang mga ito. Sobra na ito para kay Lyle, at agad siyang bumaling kay Miri,
Nagtatanong kung anong problema sa magiging asawa nito. Sa halip na sumagot, nagsimulang tumawa si Miri dahil hindi niya kailanman inakala na mamumula si Lyle ng ganoon. Mas lalo pang nahihiya si Lyle habang sumasabay ang buong klase kay Miri sa pagtawa sa kanyang mga reaksyon, at lumingon siya kay Kunun, inutusan itong bitawan ang kanyang kamay. Kunun sa wakas ay iniwan siyang mag-isa, at ang usapin ay nalutas ng mapayapa. Sinimulan ng cast ang pagsusulit at pagkatapos itong matapos at masuri ang mga sagutang papel, inihayag niya na lahat ay pumasa sa pagsusulit. Masaya ang lahat na marinig iyan, at ipinagdiriwang ni Kunun na nakapagtapos siya kasama ang kanyang kapatid at kasintahan. Mamaya ng gabing iyon, umalis siya pauwi at nagpaalam sa lahat. Malungkot ang lahat sa pagpapaalam sa kakaiba ngunit kaakit-akit na batang lalaki, at tila nagbago pa nga si Lyle matapos makilala si Kunun. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanyang mga aralin sa mahika kay Jen at sinabi nito sa kanya na lumikha ng maliit na bagyo. Kunun ang gumagawa niyan, at pagkatapos sa utos ni Jen, hinahati niya ito sa 10 bowl ang tubig, binabago ang kulay, at pagkatapos ay binabago ang tekstura. Nasiyahan si Jen dito, pero mas marami pang ipapakita si Kunun. Sabi niya may natutunan siyang bago kamakailan, tapos binago niya ang isang water blob para maging puting kalapati na lumilipad na parang tunay. Napaluhod si Jen, na pagtanto na opisyal ng mas mahusay na salamangkero si Kunun kaysa sa kanya, at mawawalan siya ng trabahong magturo sa kanya. Nagpasya siyang ibunyag ang katotohanan ito kay Kunun habang nagkakape, at hiniling niya rito na maghanda sa isip dahil may nakakagulat siyang balita para sa kanya. Kunun sense Aiko away bago tanungin si Jen kung siya ay isang diyosa na nagmula sa ibang mundo upang turuan siya, ngunit ngayon ay kailangan na niyang bumalik sa kanyang banal na dimensyon. Natuwa si Jen sa ideyang iyon, pero hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Sinabi niya kay Kunun na wala na siyang maituturo sa kanya, at mas mahusay na siya ngayon kaysa sa kanya. Tumayo si Kunun at sinabing hindi niya gustong pakawalan siya, dahil ang maliliit na paraan na inimbento niya para mapanatiling abala siya at pahabain ang kanyang trabaho ay nagpaunawa sa kanya ng mas marami tungkol sa mahika kaysa sa anumang normal na klase. Higit pa rito, nagpapasalamat siya dahil siya ang nagbigay inspirasyon sa kanya na lumikha ng mga mata gamit ang mahika. Desperado siyang mapanatili siya bilang guru niya at nag-alok na dagdagan ang kanyang sweldo. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naging tapat si Jen at sinabing sobra ang kanyang bayad sa lahat ng panahong ito, at ngayon ay wala na siyang trabahong gagawin. Sinabi niya kay Kunun na dapat siyang kumuha ng guru na mas mahusay kaysa sa kanya para mag-aral pa, pero tumanggi ito. Sabi niya, lumaki siya ng husto dahil sa maliliit niyang mga pakulo at hinilingan siya nitong lalong linlangan. Habang sinasabi niya ito, mga hayop na gawa sa tubig ang lumabas mula sa lahat ng dako at nagsimulang yakapin si Jen, na lalong nakasigurado na tapos na ang kanyang papel sa buhay ni Kunun. Sa pagtatapos niyon, umalis siya sa bahay ni Kunun at nagpasya na maging mas mahusay na mangkukulam matapos mapuko ang kanyang inspirasyon sa pagsusumikap at dedikasyon ng kanyang mga estudyante. Hindi nagtagal pagkatapos niyan, sinabi ni Aiko kay Kunun na nagbitiw na rin si Flora sa kanyang trabaho dahil kumpleto na ang kurikulum at nakapagtapos na si Kunun. Hindi siya naghintay para magpaalam dahil masyado siyang maiiyak, at nagpasya si Kunun na sulatan siya ng liham pasasalamat. Sinabi ni Aiko sa kanya na tanungin siya kung may gwapong katulong siya sa kanyang mansyon, na mahigit 6 na talampakan ang taas, dahil naghahanap siya ng mapapangasawa. Kunun asks Aiko kung talagang balak niyang magbitiw sa trabaho at magpakasal sa isang tao. Sinabi ni Aiko na naniniwala siyang kayanan ni Kunun na alagaan ang sarili niya ng perpekto ngayon, at oras na para magpakasal siya dahil medyo masama na ang dating pool pagkatapos noon. Habang kumakain, sinabi ni Kunun sa kanyang mga magulang na nag-resign na ang lahat ng kanyang mga guro at sinabi ni Jen sa kanya na maghanap ng pambihirang salamangkero na magtuturo sa kanya sa susunod. Sabi ni Iksho, medyo sikat ngayon ang Royal Sorcerer na si Zeo, at mapapatunayan yan ng kanyang ina. Hiniling ni Kunun sa kanyang ama na gawing guro ang lalaking nagngangalang Zeo, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi ganoon ang takbo ng mga bagay. Nilinaw niya na hindi niya maaaring tawagin ang Royal Sorcerer dito para turuan siya, at tinanong ni Kunun ang kanyang ama kung ano ang silbi ng pagiging pinakamatalik na kaibigan ng hari kung hindi niya magawa kahit ito. Kunun, sinabi ng kanyang ama na tanging ang hari at ang mga taong direktang pinahintulutan nito ang maaaring makipagkita sa mga Royal Sorcerer,
na bihirang lumabas ng kastilyo at hindi nakikipagkita sa mga karaniwang tao. Naiintindihan na ni Kunon ang kanyang dilema ngayon, ngunit mayroon siyang solusyon na handa para dyan. Sinabi niya sa kanyang ama na sasama siya rito sa palasyo ng hari sa susunod na pupunta itong makipag-usap sa hari, at pagkatapos ay maliligaw siya roon. Mahahanap siya ng mga maharlikang salamangkero, at sa pamamagitan ng ilang plot armor, tatanggapin siya bilang kanilang estudyante. Sabi ng tatay ni Kunon, tigilan na niya ang panunood ng sobrang anime at K-drama dahil hindi naman ganoon ang nangyayari sa totoong buhay. Sabi niya walang garantiya na gagana ang kanyang plano, pero tiwala si Kunon na makukuha niya ang gusto niya. Hinihiling niya sa kanyang ina na tulungan siya, at dahil paborito siya ng kanyang ina, nagmamakaawa ito sa kanyang ama na gumawa ng paraan. Ang lalaki ay isang simp para sa kanyang asawa, kaya pumayag siyang kausapin ang hari tungkol sa bagay na ito, kahit na wala siyang gaanong pag-asa na magtagumpay ang plano. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ang isang dalubhasang salamangkero ng isang file mula sa isa pang mataas na antas na salamangkero. Nagulat siya nang makita ang isang apprentice sorcerer na nag-aaral maging estudyante ng Royal Sorcerer na si Zeo, ngunit sinabi sa kanya ng dalagita na mukhang may talento ang batang lalaki at lubos na nagkagusto sa kanya si Prinsesa Miri. Walang pakialam ang amo doon at sinimulang basahin ng detalyado ang file ni Kunon, at sapat na iyon para maging interesado siya sa batang lalaki. Lumipas ang ilang araw mula noon at sa wakas ay nakatanggap si Kunon ng tawag mula sa palasyo ng hari upang magpakita sa Royal Sorcerer. Sumakay siya sa karwahe kasama ang kanyang ama, na mukhang masaya sa kinalabasan ng mga bagay. Kuno ay nagpapanggap na malalim ang pagkakaibigan ng hari at ng kanyang ama kung naghanda siya para sa isang kahilingan na katulad ng kanya. Ngunit sumagot ang kanyang ama na ang tunay na dahilan kung bakit nagkaroon sila ng pagkakataong makipagkita sa maharlikang mangkukulam ay dahil lubos na nagkaroon ng interes ang punong mangkukulam ng korte kay Kuno at sa kanyang mga kakayahan at nais din siyang makilala. Tinanong ng kanyang ama kung anong uri ng mahika ang kaya niyang gawin sa puntong ito, at agad na binigkas ni Kuno ang isang spell at lumikha ng maliit na bowl ang tubig na mabilis na naging itim na pusa at umupo sa kanyang kondongan. Namangha ang kanyang ama dito, sinasabing hindi siya makapaniwala na magagawa pa ito ng mahika at sinimulang hawakan ang maliit na kuting. Nagulat siya na ang pusa ay hindi man lang parang may kapangyarihan o parang tubig, parang lang itong anumang random na pusa na mahuhuli niya sa kalye. Kuno tells him that he has only recently mastered the looks of the animal, since before that he was only managing to create animals which were completely transparent, but from the past couple of times he is managing to change the color of the animals as he wants to. Nagsimulang masayang makipaglaro ang kanyang ama sa pusa at tinanong ni Kuno kung dapat ba silang kumuha ng totoong pusa para sa bahay na iyon. Tulad ng karaniwang tatay, tumanggi siya, sinasabing magdudulot lang sila ng kalat sa bahay at baka madapa pa siya at masaktan. Higit sa lahat ng iyon, sinasabi niya na mas gusto pa rin ng ina ni Kuno ang mga aso, kaya wala talaga siyang pagpipilian kung gusto niya ng ibang hayop. Hindi nagtagal ay nakapasok na sila sa kabisera at agad sinalubong ng isang dalagang may pilak na buhok na nagngangalang Ray, na siyang pangalawang prinsesa ng kaharian at nakatatandang kapatid ni Miri. Malugod siyang binati ni Kuno, sinasabing napakapalad niya na magkaroon ng napakagandang babae na tulad niya bilang kanyang bayaw. Nagtataka ang kanyang ama kung para sa kalye ang kanyang anak, pero nagpasya siyang pag-isipan iyon mamaya. Umiti si Ray, sinasabing marami na siyang narinig tungkol kay Kuno mula sa kanyang nakababatang kapatid at gustong-gusto niyang makipag-usap ng matagal sa kanya. Napansin din niya ang isang pusa at tinanong sila kung kailangan ba ng pusa ng anumang espesyal na pagkain. Ngunit sa sandaling ibalik ng ama ni Kuno ang pusa sa lupa, itinigil ni Kuno ang kanyang salamangka at ang pusa ay muling naging, walang iba kundi isang basang tubig. Napagtanto ni Ray na tila mas mahusay si Kuno kaysa sa naisip niya kanina. Habang nalulungkot ang kanyang ama dahil hindi niya nagawang pangalanan ang pusa, nagboluntaryo si Ray na ihatid si Kuno sa itim na tore. Habang sinasabi ng kanyang ama na makikipag-usap din siya sa hari pagkatapos ay baka umuwi na. Kuno tells him not to worry about him as after the Black Tower. Nais niyang bisitahin si Miri at baka yayain siyang mag-date sa isang mamahaling lugar. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na sulitin ang kanyang oras doon at nangakong magpapahanda ng karwahe para sa kanya anumang oras na magpasya siyang umuwi.
Hindi nagtagal ay dinala ni Ray si Kuno sa itim na tore at habang naglalakad ay tinanong kung komportable ba siyang maglakad o kung kailangan niya ng anumang tulong. Sumagot si Kuno na maayos lang siya at agad-agad nagsimulang magtanong sa kanya ng maraming bagay na nakalito sa kanya dahil lahat ng tanong ay kasing lalim ng kay Stephen Hawking pagdating sa mahika. Sinabi niya sa lalaki na hindi siya makikipag-usap ng ganoon habang naglalakad at tinanong kung alam nito kung ilan ang anak ng kasalukuyang hari. Hindi pa kailanman naisip ni Kuno yun hanggang ngayon, kaya isiniwalat ni Ray na ang hari ay isang ganap na magaling na manlalaro at sunod-sunod na nagkaanak ng 7 prinsipe at 10 prinsesa. Siya ang ikalawang prinsesa, samantalang si Miri ang ika-9. Higit pa rito, ang nakaka-interes na bahagi tungkol sa bansang ito ay hindi gumagana ang paghalili sa trono tulad ng karaniwan kung saan ang trono ay napupunta sa pinakamatandang anak pagkatapos ng hari. Sa bansang ito, sinusunod nila ang tinatawag na meritokrasya kung saan lahat ng mga prinsipe at prinsesa ay susuriin batay sa kanilang mga kasanayan at kakayahan, na maaaring magkaiba-iba batay sa kanilang mga talento at sa antas ng debosyon na ipinapakita nila sa isang partikular na sining. Ibig sabihin, kahit ang pinakabatang prinsipe o prinsesa ay may pantay na pagkakataong manalo sa trono anuman ang kanilang edad. Dagdag pa niyang sinabi sa kanya na siya mismo ay sumuko na sa kanyang karapatan sa trono sa paghaliling ito sa pamamagitan ng pagpili na maging isang salamangkero sa halip at ngayon ay nagsusumikap na hasain ang kanyang mga kasanayan bilang isa sa pinakamahusay na salamangkero sa bansa. Habang dumadaan siya sa pasilyo, biglang may kakaibang pakiramdam na humihila sa kanya patungo sa bintana kung saan walang direksyon siyang tumingin sa direksyon ng isang madilim na tore mula sa kung saan niya nararamdaman ang lahat ng uri ng iba't ibang nilalang na may kapangyarihan. Hindi nagtagal, sinabi ni Risha sa kanya ang isang napakahalagang bagay dahil sa palagay niya ay may maliit na posibilidad na madamay siya ng walang kabuluhan sa labanan para sa paghalili. Sinabi niya sa lalaki na huwag sumali sa anumang paksayon hanggang sa sigurado siya sa kanyang desisyon, at sinabi rin sa kanya na huwag kailanman magsalita ng anumang bagay na maaaring gamitin laban sa kanya upang siya ay mapangit ang tingin. Bilang kapalit sa napakahalagang kaalaman na iyon, nagpasya si Kuno na suklian ang kabutihan sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanyang espesyal na magic technique kung saan pinapalamig niya ang isang manipis na patong ng tubig sa ilalim ng kanyang sapatos, na lumilikha ng isang manipis na patong ng yelo na makakatulong sa kanila na mag-ice skate. Gustong-gusto niya ang ideya at agad sinabi sa kanya na subukan niya ito kahit isang beses. Mabilis na ginamit ni Kuno ang mahika sa kanya, at pagkatapos ay nagsimula silang mag-skate sa mga pasilyo na parang mga baliw, habang sinusubukan silang habulin ng mga gwardya dahil hindi nila kayang hayaang masaktan si Ray ng anumang bagay. Sa kasamaang palad, mas mabilis sina Ray at Kuno kaysa sa bantay at nagawa nilang takasan sila, ngunit malapit nang maubos ang kanilang swerte nang makita sila ng isang kabalyero at agad silang hinabol. Kuno asks if they should stop, but Ray was having too much fun and tells him that they can probably outrun the knight. However, they were wrong as the knight manages to catch them and takes them outside to the garden for a good scolding. Mamaya ay sinamahan sila patungo sa tore kung saan siya malapit nang ipakilala kay Ek, ang punong sorcerero ng kaharian. Napakumbaba si Kuno sa kanyang presensya habang napagtatanto kung gaano kalaki ang mundo. Akala niya kanina kahanga-hanga ang mahika ni Ray, pero kung ikukumpara doon, tila nasa ibang antas talaga si Ek. Agad na tinanong ni Ek kung ipinanganak siya na may water crest, at sumagot si Kuno ng oo bago sinabing wala talaga siyang gaanong alam tungkol sa mga crest na ito. Ipinaliwanag ni Ek na may 7 iba't ibang uri ng mga sagisag na maaaring dalhin ng mga salamangkero, at may kaugnayan ang mga ito sa kanilang mga kakayahan sa salamangka, tulad ng apoy, tubig, lupa, hangin, liwanag, kadiliman, at marumi, kasama na ang bawat sagisag ay may ranggo sa mga bituin mula 1 hanggang 5, na nagiging karaniwan ang 2 bituin ni Kuno. Sumagot si Ray na kahit siya ay isang 2-star crest wind mage. Kuno agad itong naiintindihan, sinasabing agad niya itong nararamdaman, dahil sila ni Ray ay parang American processed cheese, samantalang si Ek naman ay parang artisanal wheel ng aged parmesan. Sumasang-ayon si Ek na mukhang sapat na ang paglalarawan, at inihayag na siya ay 4 na bituin. Kaagad pagkatapos nito, dinala ni Ek ang lahat sa training ground sa ibaba at sinabi kay Kuno na susubukan niya ito ng kaunti upang malaman ang kanyang galing sa mahika.
Medyo natakot si Kuno, nagtataka kung nangangahulugan ba ito na may isang maharlikang salamangkero na handang maging kanyang guro kung maipapasa niya ang pagsusulit, ngunit wala siyang gaanong oras para pag-isipan ang lahat ng iyon, dahil agad na tinawag ni Ek ang isang mas matandang estudyante, na isa ring maharlikang salamangkero, at sinabihang ipakita ang kanyang salamangkang tubig. Binibigkas ng salamangkero ang salamangka, at kaagad na lumitaw sa hangin ang isang hanay ng mahiwagang patak ng tubig, na lumilikha ng isang maningning na pattern, habang humarap si Ek kay Kuno, at sinabihan itong lupigin ang salamangka ng bata gamit ang sarili niyang salamangka. Iniisip niya ang panahong ikukwento sa kanya ni Jen kung paano hindi lang siya makakalikha ng tubig, kundi kaya rin niyang manipulahin ang tubig na nasa kapaligiran na. Hanggang ngayon, hindi pa kailanman naging problema sa kanya ito, pero hindi pa niya kailanman sinubukan talagang kontrolin ang tubig na nilikha ng ibang salamangkero. Napagtanto niya na walang kahirap-hirap na nakagawa si Ek ng isang takdang aralin na hindi man lang nila naisip ni Jen, at ngayon ay kailangan niyang harapin ito ng biglaan. Nagpasya siyang subukan ito, at agad sinubukang agawin ang kontrol mula sa may pilak na buhok na salamangkero. Sa una ay naisip niya na baka gumana, ngunit naharap siya sa hadlang nang magsimulang lumaban ang mga patak ng tubig, dahil madaling nagagawang kontrolin ng salamangkero ang kanyang mga patak sa ilalim ng sarili niyang salamangka. Tila interesado si Ek sa susunod na mangyayari. Pero hindi madaling sumuko si Kuno, kaya naman ibinibigay niya ang lahat ng kanyang lakas at ginagamit ang buong lakas niya para subukang makontrol ang sitwasyon. Sa ikinagulat ng lahat, nagawang agawin ni Kuno ang dalawang water ball mula sa lubos na sanay at may karanasang mage bago pa man pigilan ni Ek. Kuno bumagsak sa tuhod habang hirap humihinga, habang ang mage na may pilak na buhok ay tapat na sumagot na hindi niya kailanman inakala na isang simpleng batang lalaki ang makakakuha ng dalawa sa kanyang mga bolang tubig. Pagkatapos ay humarap siya kay Eket, sinasabing handa siyang kunin ang batang ito sa kanyang pagtuturo, ngunit agad namang nagsimulang magsalita ang iba pang mga salamangkero, sinasabing gusto rin nilang maging mag-aaral si Kuno. Sinabi ni Ek sa kanilang lahat na tumahimik, dahil gusto niyang makita kung ano pa ang talagang kayang gawin ni Kuno, at hiniling niya sa kanya na lumikha ng isang bagay na naisip niya. Kuno kaagad gumawa ng trampoline sa tulong ng kanyang kapangyarihan sa tubig, at kaagad nagsimulang tumalon si Ek sa ibabaw nito, nagkakaroon ng pinakamasayang oras ng kanyang buhay. Ang ibang mga salamangkero ay pumila na gustong subukan, dahil gusto nilang maunawaan kung paano ito gumagana, at kung kaya nilang muling likhain ito. Gayunpaman, sinabi ni Ek kay Kuno na gusto niyang magpalipas ng gabi sa kastilyo, upang makita pa kung ano pa ang kayang gawin ni Kuno. Sumagot si Kuno na sa kasamaang palad ay may lakad siya kasama si Miri, kaya kailangan niyang ilabas ito para kumain ng hapunan ngayong gabi. Sa sandaling iyon, tinanong siya ni Ray kung kaya niyang lumikha ng iba pang hayop mula sa kanyang mahika, o baka mga tao. Sumagot si Kuno na kaya niyang gawin ang dalawang bagay na ito, at agad na lumikha ng manikang gawa sa tubig na kahawig ng kanyang katulong. Hindi pa ito perpekto, kaya medyo malabo ang katulong. Bukod pa rito, hindi niya perpektong na-dial-in ang kanilang mga galaw, kaya isa rin itong isyo sa ngayon. Tinanong ng mage na may pilak na buhok kung kaya niyang gawin ang mga manika na gumawa ng anumang bagay, at ikinwento ni Kuno sa kanila ang tungkol sa panahong sinubukan niyang paliparin ang mga ito, ngunit hindi ito nagustuhan dahil mukhang tanga ang manika habang ginagawa ito. Agad na nagkaroon ng interes si Ek, at napilitan si Kuno na magpakita. Nagsimula siyang maglaro-laro sa manika, paulit-ulit itong itinataas at ibinababa sa ere, na ikinatakot ng kalahati ng mga tao sa kastilyo. Muli siyang pinagalitan dahil dito, at napilitan silang lahat na humingi ng paumanhin. Hindi nagtagal, dumating ang paglubog ng araw at sinabi ni Ek kay Kuno na matagumpay niyang nalampasan ang mga pagsubok, at personal niyang itatalaga si Kuno, isang salamangkero, upang mas matuto siyang gumamit ng kanyang mahika. Tuwang-tuwa si Kuno sa balitang iyon, at pumunta para sabihin sa kanyang ama, na galit dahil 2 beses na siyang nakarinig ng reklamo tungkol sa kanyang anak sa loob lamang ng ilang oras, at pinagalitan siya dahil sa pagiging irresponsible sa kanyang mahika. Hindi nagtagal, umalis ang kanyang ama upang bumalik sa kanilang mansyon, iniwan si Kuno kasama si Ray na napagtanto na kailangan niyang pumunta kay Miri, o mahuhuli siya sa hapunan. Sinabi ni Ray sa kanya na kailangan nilang gamitin ang kanilang mahika para maabot si Miri kung hindi ay mahuhuli sila,
kaya nagpasya silang gumawa ng maliit na eksperimento habang lumilikha si Kuno ng bula ng tubig, at ginamit ni Ray ang kanyang mahika sa hangin para itulak sila pasulong tulad ng magic carpet ni Aladdin habang lumilipad sila sa kalangitan at mabilis na nakarating malapit sa silid ni Miri. Sa kasamaang palad, nakalimutan ni Ray na unti-unting bawasan ang kanyang mahika, at tuluyang pinatay ito na naging dahilan upang sila ay mahulog, at muli silang nahuli ng kabalyerong si Dario sa ikatlong pagkakataon ngayong araw na medyo galit at muling nagbigay sa kanila ng mahabang lektura, habang naghihintay si Miri sa kanyang prinsipe sa kanyang damit. Natatakot din si Miri sa kahihintay kay Kuno, habang paikot-ikot siya sa kanyang silid, iniisip kung darating ba ang kanyang magiging kasintahan o hindi. Sinubukan siyang pakalmayan ng katulong, sinasabing matagal daw si Kuno sa akademya at kaya ito nahuli. Mabuti na lang at may narinig silang katok sa pinto at nakita ng katulong ang isa sa mga gwardya na naghihintay sa kanya nang ibalita nito na dumating na si Kuno at naghihintay na sa prinsesa sa labas. Tumingon ang katulong at agad na nakita si Miri na nakaupo sa sopa at humihigop ng mamahaling tsaa, na parang hindi lang ito basta-basta natataranta at tumatakbo paakyat baba sa kanyang silid. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, lumabas na si Miri ng silid at mabilis na naglalakad patungo sa kanyang naghihintay na kasintahan. Nadatnan niya si Kuno na naghihintay sa kanya sa paanan ng hagdan at agad siyang humingi ng tawad sa pagiging huli bago sinubukang utusan siya, sinasabing maganda raw ang buwan ngayong gabi, kahit nabulag talaga siya. Hiniling niya kay Miri ang kamay nito, na buong kabaitang iniabot nito sa kanya, at agad siyang inakay ni Kuno papasok sa isang 3 Michelin star na Gordon Ramsay restaurant. Pumasok sila sa fine dine restaurant at agad na inalok ng napakamahal na sparkling water, ngunit hindi sila mga batang walang pera tulad mo para kayang inumin ang kahit anong gusto nila. Pareho silang nagsimulang uminom habang napansin ng katulong ni Miri ang maginoong tindig na ipinakita ni Kuno sa paraan ng kanyang pagdadala. Sinimulan ni Miri ang usapan at tinanong kung nagkaroon ba siya ng pagkakataong bumisita sa Black Tower ngayon. Masayang sinagot ni Kuno ang tanong, isiniwalat na nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang nakatatandang kapatid nito ngayon at sinabing lahat ng mage na nakita niya sa tore ay kahanga-hanga, kasama na ang pangalawang prinsesa na si Ray. Sinabi rin niya rito na nakapasa rin siya sa pagsusulit ng mage, ngunit wala siyang ideya kung sino ang magiging guru niya. Patuloy na nanliligaw si Kuno sa prinsesa na tila nasisiyahan sa kanyang gabi, kahit na iniisip ng kanyang katulong na medyo kinikilabutan si Kuno, ngunit bata pa rin, kaya bahala na. Nang matapos sa kanilang hapunan, nagulat si Kuno kay Miri, habang hinawakan niya ang braso nito at sinabing kahit ngayon, ang pagkakaroon ng ganitong mga hapunan paminsan-minsan ang pinakamagandang magagawa niya, kapag sila ay ikasal na, ganito ang magiging itsura ng bawat gabi. Maging ang katulong ay nagulat din, na nakapanood na ng napakaraming BookTok Reels at iniisip na hindi naman ganoon ka nakakahiya si Kuno. Nakontrol ni Miri ang kanyang emosyon sa oras na iyon, dahil elegante siya, ngunit nang makabalik siya sa kanyang kwarto, nagsimula siyang humajejek na parang isang batang babae sa tuwa habang iniisip ang lahat ng mga bagay na ipinangako sa kanya ni Kuno. Lumipas ang ilang araw at bumalik si Kuno sa kanyang mansyon at umupo sa kanyang study, nagsusulat ng isang report nang tawagin siya ni Aiko, na naglalaba ng ilang damit at nagtanong kung matutulungan siya ni Kuno. Agad na gumamit si Kuno ng isang barya sayon ng kanyang water magic at agad na lumikha ng isang kumpol ng bubbly water na madaling nag-aalis ng anumang dumi at dumi. Nagpasalamat si Aiko sa tulong, ngunit sinabi ni Kuno sa kanya na sinusubukan niyang tapusin ang isang report na maaantala na ngayon. Sinabihan siya ni Aiko na itigil na ang pagiging talunan at ang pagiging kulong sa loob ng kanyang mga kwarto na parang isang nerd. Sumagot si Kuno na gusto lang niyang tapusin ang ulat habang sariwa pa ang lahat sa kanyang isipan. Sinabi sa kanya ni Aiko na ang pagiging nerd ay hindi magbibigay sa kanya ng anumang babae at kung hindi siya magpapaaraw at magbabad sa sariwang hangin, maaapektuhan ang kanyang paglaki. Napagtanto ni Kuno ang mapait na katotohanan na ang mga babae ay palaging magugustuhan ang matangkad na lalaki, ngunit nangako si Aiko na magugustuhan siya nito anuman ang kanyang tangkad basta't mayroon siyang malaking pakete. Pagkatapos noon, naupo sila sa ilalim ng lilam ng isang tela na nagpapatuyo, nang tanungin ni Kuno kung nakatanggap ba sila ng sulat mula sa itim na tore, dahil mukhang hindi pa rin nila napagpapasyahan kung sino ang magiging guro ni Kuno.
Tila natupad ang kanyang mga kahilingan nang makalipas ang ilang araw, isang sulat ang dumating para sa kanya at lumabas na ang napakagwapong Master Sorcerer na si Zeo ang itinalaga bilang kanyang bagong tutor. Hindi talaga alam ni Kuno kung ano ang gagawin sa lalaking ito dahil narinig lang niya ang tungkol dito mula sa kanyang ina, ngunit nagsimulang mabaliw si Aiko sa kanya. Sinasabing si Zeo ang pinakagwapong lalaki sa kontinente at nagsimulang mag-alala tungkol sa pagpapapayat at pagpapaayos ng buhok nito para magmukhang maganda siya kung sakaling makita siya ni Zeo. Pagbalik sa kastilyo, sinalubong ni Rei si Miri at sinabi sa kanya ang katotohanan na si Zeo ang napili bilang bagong tutor para kay Kuno. Tila nasasabik si Miri dahil nangangahulugan ito na matututo si Kuno mula sa pinakamahusay na mangkukulam, habang si Rei ay bumantong hininga. Sinasabing gusto talaga niyang maging mangkukulam ni Kuno dahil masaya ito at magiging isang kawili-wiling estudyante. Habang nasa pasilyo, namataan ni Miri ang dalawa sa kanyang mga nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Eve at Lydia na nakangiti sa kanya, at agad na natigilan si Miri sa kanyang kinatatayuan. Mabuti na lang at kasama niya si Rey na nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa, ngunit sumya niya si Eve. Sinasabing marami na silang naririnig tungkol sa kanyang kasintahang si Kuno at nagbiro tungkol sa kung paano sila hindi pa kasal at karelasyon lamang, ibig sabihin ay maaari na siyang umibig at magpakasal sa kahit sinong prinsesa na gusto niya. Dahil dito, nawala ng kumpiyansa si Miri, ngunit nagsalita si Rey. Sinabing ang parehong babae ay chop the F at hindi sila makikita ni Kuno kahit na mayroon siyang mga mata. Dahil dito, namula ang mga babae sa galit, habang tumatakbo sila lampas sa kanila at sinasabing dapat pakialaman ni Rey ang kanyang sarili at kumilos na parang isang prinsesa dahil 3 beses na siyang napag-alitan ng isang kabalyero. Pagbalik sa mansyon ni Kuno, uminom siya ng tsaa kasama si Aiko, habang iniisip kung anong klaseng tao nga ba ang kanyang guro. Habang si Aiko ay namumula na sa pag-iisip kay Zeo at sa katotohanan na makikita niya ito ng malapitan. Biglang huminto ang isang karwahe sa kanilang pintuan at tumalon palabas si Miri. Nagulat si Kuno nang makita siya sa oras na ito nang hindi inaasahan ngunit agad na sinubukang lokohin siya, sa pamamagitan ng pagsasabing kailangan niyang ihanda ang sarili sa pag-iisip para makasama ang isang magandang babaeng tulad niya. Tingid sa kanyang kaalaman, nasa loob din ng karwahe si Zeo at nakikinig sa lahat ng kanyang nakakairitang kalokohan, habang nagtataka kung bakit siya kinakaladkad dito. Wala pa ring ideya si Kuno tungkol dito at patuloy na nagkukwento ng nakakatakot tungkol sa kung paano siya nakakasiguro na pinalitan ni Miri ang kanyang soap. Ngunit nang sabihin ko iyon sa aking katrabaho, nakatanggap ako ng sulat mula sa HR. Maya-maya ay nagpasya si Zeo na lumabas ng karwahe at agad na nakaramdam si Kuno ng kakaibang presensya sa paligid niya. Napagtanto niya na si Zeo lamang ang maaaring mangyari, at habang si Aiko ay nababalisa sa loob, iniisip lang ni Kuno kung gaano kalakas si Zeo dahil literal niyang nararamdaman ang kanyang siksik na mahiwagang aura sa paligid niya. Agad na napagtanto ni Kuno na ang lalaking ito ay mas malakas kaysa sa sinumang salamangkero na nakita niya sa itim na tore, at maaaring mas malakas pa kaysa sa Grandmaster mismo. Napansin ni Miri ang ekspresyon sa mukha ni Kuno at agad na tinanong kung may problema ba, ngunit hindi siya pinansin ni Kuno at binati si Zeo bago nagpakilala. Inamin ni Zeo na wala naman talaga siyang pakialam sa lahat ng iyon, at nilinaw na kinamumuhian niya ang mga batang pilya. Naisip ni Aiko kung paano naging isang salamangkero ang napakasamang salita, ngunit kasabay nito ay naiinis siya dahil sa kabulukan ng utak na usap-usapan sa libro. Hayagan na idineklara ni Zeo na hindi niya piniling maging tutor niya, at ang trabahong ito ay halos ipinilit sa kanya ng Grandmaster. Wala talagang pakialam si Kuno sa lahat ng iyon, at sinagot lamang na lahat sila ay nakatali sa render ng politika at hierarkiya, kaya wala silang magagawa tungkol dito. Formal ding ipinakilala ni Dario ang kanyang sarili bilang bantay ni Miri, habang humingi ng tawad si Kuno sa kanya dahil sa pagdudulot ng kaguluhan noong isang araw. Di nagtagal, umupo silang lahat para sa isang pangkat, na naging abala para kay Zeo, na hindi matiis ang kalokohan sa pagitan ni na Prinsesa Miri at Kuno, na patuloy na naglalandian. Sa wakas ay pumasok si Zeo, at sinabihan silang huwag na lang itong ituloy, dahil narito siya para pag-usapan ang mahika, at huwag makinig sa mga mababaw na dialogo sa pagitan ng dalawang twin. Nagpasya si Zeo na makipagsaya kay Kuno, hinailan niya ng kaunti ang kanyang binti at tinanong kung mayroon ba siyang alam tungkol sa compound magic.
Sumagot si Kuno na ang compound magic ay isang espesyal na uri ng advanced magic, kung saan ang spellcaster ay gumagamit ng maraming iba't ibang spell ng sabay-sabay. Umiti si Zeo at nagtanong kung ilang spell ang maaari niyang gamitin ng sabay-sabay, ngunit walang makapaghahanda sa kanya para sa sagot na matatanggap niya dahil sumagot si Kuno na maaari siyang gumamit ng 31 spell ng sabay-sabay, at maaaring umabot sa 32 spell, ngunit kung minsan ay nabibigo siya roon. Sa totoo lang, humanga si Zeo dito, at sumagot na siya mismo ay maaaring umabot sa 50 spell, na ikinagulat ni Kuno, na hindi nag-isip na may sino man ang maaaring maging ganoon kagaling para magamit ang napakaraming spell ng sabay-sabay. Tinanong ni Zeo si Kuno kung paano niya nagawang malampasan ang bangin na may 20th spell, dahil doon halos lahat ay nabibigo, ngunit sumagot si Kuno na pinagsama-sama lang niya ang ilang spell at pinagpatong-patong ang mga ito. Tila humanga si Zeo, dahil hindi niya inakalang maraming tao ang makakaintindi niyan ng mag-isa. Mabilis niyang napagtanto kung bakit maraming ibang mage ang nagalit sa kanya dahil sa pagtuturo kay Kuno, samantalang hindi sila nagkaroon ng pagkakataon kahit na sila ang sumalubong sa kanila sa itim na tore. Noong mga panahong iyon, hindi niya lubos maintindihan kung ano ang malaking bagay na iyon, kahit na sinabihan nila siyang talagang interesante si Kuno. Ngunit kahit sila ay malamang na walang ideya kung gaano kagaling si Kuno. Sa wakas ay mas na-invest si Zeo, at tumayo mula sa kanyang upuan bago sinabihan si Kuno na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin dahil ayaw niyang sayangin ang kanyang oras sa isang taong puro salita at walang kakayahang patunayan ito. Sinabihan niya itong suyon siya, at nagmakaawa na maging tutor niya. Agad na naisip ni Miri kung paano hindi kailanman gagawin ni Kuno ang ganoong bagay, ngunit lumabas na mali ang babae, habang tinutupi niya ito na parang baraha, tinawag si Zeo na pinakamahusay na mangkukulam sa mundo, at ipinaliwanag kung gaano siya kabanggo, at kung paano kahit ang isang straight na batang lalaki mismo ay maaaring mahulog sa mapanganib na salamangkero na tulad niya. Nagsimulang matakot si Zeo sa kakatwang tao, at sinabihan siyang itago ito sa kanyang pantalon, bago ginamit ang isa sa kanyang mga spell para gumawa ng pader mula sa lupa. Sinabihan niya si Kuno na subukang sirain ang pader kung kaya niya, at maaari niyang gamitin ang anumang paraan na gusto niya. Bago pa man makapagsimula si Kuno, sinabihan niya itong gumawa ng waterbed para sa kanya, na matagal na niyang naririnig. Agad na ginamit ni Kuno ang kanyang mahika upang lumikha ng waterbed, na inaangkin ni Zeo na babantayan niya pagkatapos umupo roon, ngunit sa sandaling mahawakan niya ang kama, nadala siya sa ibang mundo nang mapagtanto niya kung gaano ito kalambot, at agad na nakatulog. Samantala, sinuri ni Kuno ang pader at napagtanto na kahit na ang pader ay mukhang napakasimple, mayroon itong napakakapal na magic spell na tumatakbo sa loob, na ginagawa itong halos hindi masisira. Nalaman din niya na pinalakas ni Zeo ang kanyang spell ng mahigit 40 beses upang gawin itong mas malakas, ngunit hindi siya masyadong nag-alala. Sa katunayan, naupo siya kasama ang prinsesa para sa isang tsaa, sinabing dapat nilang hintayin ang paggising ni Zeo, at pagkatapos ay babaguhin niya ito. Lumipas ang 2 oras at nagising si Zeo at nakitang lumulubog na ang araw sa abot tanaw at nakatayo pa rin ang kanyang pader. Tinanong niya si Kuno kung sumuko na ba siya, ngunit sumagot si Kuno na naghihintay siya, at ngayong gising na si Zeo, kaya na niyang harapin ang pader, nang ganoon. Lumapit si Kuno sa pader at ginamit ang kanyang detergent water, na dahan-daang nag-aalis ng dumi. Napangiti si Zeo nang mapagtanto niya na sa halip na pilitin ang sarili na dumaan gamit ang water blast tulad ng gagawin ng ibang tao, pinili niya ang mas matalinong ruta. Nang mapanood iyon, nagpasya siyang formal na tanggapin si Kuno bilang kanyang estudyante at sinabi rito na mula ngayon, tutulungan na niya ito sa lahat ng kanyang mga eksperimento simula bukas. Kinabukasan, dumating muli si Zeo kasama si Prinsesa Miri at agad na tinawag si Kuno. Sinasabing ito ang pinakamaswerteng batang lalaki sa mundo dahil nabigyan siya ng pribilehiyong maturuan ng pinakamahusay na salamangkero sa buong kaharian. Isa ng dalubhasa si Kuno sa puntong ito at agad na sinimulang bastyusin si Zeo dahil sinasabi nitong siya ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo na sanayin ng pinakagwapong lalaki sa kaharian. Tila nasiyahan si Zeo at ngumiti, sinasabing magiging mahirap ang trabaho ngayon, at hindi dapat asahan ni Kuno na magiging magaan ang loob niya. Agad na umarte si Kuno gaya ng nasa isang soap opera, hinawakan ang ulo nito, sinasabing kung magiging magaan ang loob ni Zeo kay Kuno,
Iisipin itong hindi na niya ito mahal. Medyo natakot si Zeo sa batang Meniakis at sinabihan siyang itago ito sa kanyang pantalon at pinapasok siya sa loob. Nang makapasok na sa silid, nawala ang pananabik ni Kuno nang mapagtanto niya na ang trabaho ngayon ay ang pagsusulat ng mga memo na ginawa ni Zeo sa maayos na mga dokumento na may maayos na sulat kamay. Alam ni Kuno na gawa ito ni Zeo, na tinatamad niyang gawin at pinipilit niya si Kuno, na sabik ng matutunan ang lahat ng iba't ibang uri ng mahika ngayon, ngunit sayang, wala siyang ibang pagpipilian at pumayag na gawin ang trabaho. Humarap si Zeo sa iba pang mga kasamahan at sinabihan silang lahat na menas dahil ang mga dokumento rito ay mga pambansang lihim, na hindi mababasa ng sinuman maliban sa kanya. Humingi ng tawad si Kuno kay Miri at nangakong tatapusin ang trabaho sa lalong madaling panahon at babalik sa kanya. Umiti si Miri at lumabas ng silid kasama ang iba, pagkatapos ay humarap si Zeo kay Kuno at sinabihan siyang gawin ang waterbed na ginawa niya kahapon. Agad na ginamit ni Kuno ang kanyang mahika at lumikha ng isang komportable at mainit na waterbed. Walang imak, sumubsob si Zeo sa ibabaw nito at nakatulog ng mahimbing. Bumantong hininga si Kuno at bumaba sa kanyang trabaho, habang dinala ni Miri si Aiko sa tabi sa gazebo sa labas at sinabihan siyang sinusubukan niyang matutong lumaban gamit ang espada mula sa mga nakaraang araw, ngunit sinabihan siyang huwag munang ibunyag ang impormasyong ito kay Kuno. Nagulat si Aiko dahil hindi karaniwan sa mga prinsesa ang matutong lumaban gamit ang espada, ngunit pumayag siyang manahimik. Agad na naghanda si Miri at kinuha ang kanyang espadang kahoy bago lumabas sa arena laban kay Dario. Nagsimula silang mag-eskrima laban sa isa't isa, at napakalinaw na kamakailan lamang ay nagsimulang matuto si Miri. Ngunit mabilis ang kanyang pag-unlad dahil gusto niyang maging sapat na mabuti para kay Kuno. Alam niyang mayroon itong peklat ng bayani, na nangangahulugang magiging sobrang sikat ito, at kailangan niyang itugma ito sa sarili niyang mga kasanayan at talento upang makita silang pantay-pantay sa paningin ng lahat. Pagbalik sa silid sa itaas, patuloy na binabasa ni Kuno ang mga letre mula sa mga lumang pergamino at patuloy na natigil dahil ang mga nakasulat sa mga papel ay talagang basura, na nagpapahirap sa pag-unawa kung ano ang isang letra at kung ano ang isang diagram. Habang nahihirapan siyang basahin ang isa sa mga memo, nagising si Zeo mula sa kanyang pagkakatulog, at tila maayos na siyang nakapag-recharge ngayon. Ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Kuno at tinanong kung gaano na siya nakakarating sa gawain. Sumagot si Kuno na halos kalahati na ang kanyang natapos. Pero sa halip na purihin siya, nagsimulang magsalita si Zeo ng pabiro, na sinasabing kahit ang isang bulag ay mas mabilis pa sa kanya. Gumanti si Kuno ng pagsasabi na kahit sino ay maaaring mabulag kung susubukan nilang basahin ang kanyang sulat kamay. Sinabi niya na kahit ang isang bulate na nakabalot sa putik at may bahid ng dumi sa papel ay mas maganda ang hitsura kaysa sa kanyang sulat kamay. Sinabihan siya ni Zeo na huwag ikumpara ang kanyang mahusay na trabaho sa isang hamak na bulate, ngunit sinabi lang ni Kuno sa kanya na tiyak na magpapadala siya ng resibo para sa lahat ng trabahong ipinagagawa niya sa kanya. Sinabihan siya ni Zeo na huwag siyang masyadong magpakatalino dahil sinasanay pa rin siya kahit sa sandaling ito. Mukhang nagulat si Kuno, ngunit sinabi sa kanya ni Zeo na ang kanilang nababasa mula sa isang libro ay nananatili bilang impormasyon sa kanilang utak, na malilimutan nila kalaunan, ngunit ang mga bagay na sinusubukang bigyang kahulugan ng kanilang utak, pagkatapos ay itinatala ng kanilang mga kamay, ay natigil sa mas malalim na bahagi ng kanilang isipan, at nauukit bilang kaalaman na hindi madaling makalimutan. Sa wakas ay naunawaan ni Kuno ang dahilan ng pagkislap sa wax of ***** at nagpasalamat sa kanya para sa pagsasanay. Maya-maya ay dumating ang gabi at muling naghanda si Zeo para umalis. Sinabihan niya si Kuno na tapusin ang lahat ng natitirang gawain bago siya dumating. Ngunit bago pa siya makaalis, pinigilan siya ni Kuno at tinanong kung ano ang kakaibang diagram na nasa isa sa mga memo na mukhang isang spell. Pinag-isipan ito ni Zeo, ngunit napagtanto niyang mas madaling ipakita ito kaysa ipaliwanag kaya sinabihan niya itong bisitahin siya sa kabisera sa susunod at ipapakita niya ito sa kanya. Natuwa si Kuno at agad na humarap sa prinsesa at sinabi rito na makikita niya itong muli sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, bumalik siya sa kabisera at naghanda ng pumasok muli sa itim na tore, nang mapalibutan siya ng mga maharlikang salamangkero, natuwang-tuwa na makitang muli si Kuno at nagsimulang magtanong ng kung ano-ano.
Bago pa man siya makasagot, dumating na si Zeo at sinabihan si Kuno na sumunod sa kanya sa loob. Tinanong ni Ray si Zeo kung bakit niya isinasama si Kuno sa loob at natakot na nagtanong kung dadalhin ba niya si Kuno sa silid ng mga demonyo. Hindi na nag-abalang magbigay ng paliwanag si Zeo at sinabihan si Kuno na gumawa ng higaan ng tubig, na perpektong gumagana ang trabaho nito at dinagtagal ay nakatulog na ang lahat ng mga estudyanteng mahilig mausisa. Nagsimula silang maglakad muli at paakyat. Tinanong ni Zeo kung may ideya si Kuno tungkol sa mga mahiwagang armas. Sumagot si Kuno na ang mga mahiwagang armas ay mga espesyal na armas na kayang gamitin ang mahika ng gumagamit nito. Tumango si Zeo bilang pagsang-ayon, na ipinaliwanag na may mga espesyal na salamangkero na ang tanging trabaho ay lumikha ng mga mahiwagang armas para sa mga maharlikang salamangkero. Pagkatapos noon, binuksan niya ang pinto ng kanyang study room at ibinunyag ang buong silid na puno ng alikabok at mga scroll. Namangha ngunit nasa sabik si Kuno habang sabik niyang sinisimulang tingnan ang mga scroll, nakakahanap ng sunod-sunod na spell, na hindi pa niya nasusubukan noon. Binuklat niya ang bundle ng mga scroll at nakita ang isang espesyal na magic book na makukuha lamang ng ilang piling maharlikang salamangkero at sinabing gagamitin niya ang kapangyarihan ng nepotismo para makuha ang librong ito. Tuwang-tuwa siyang humarap kay Zeo at sinabing gusto niyang tumira dito magpakailanman. Tumingon si Zeo at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang tumira dito at sa kalaunan ay makukuha niya ang lahat kung gugustuhin niya. Dahil doon, itinuon niya ang kanyang pansin sa isang kahon sa harap niya, sinasabing isa siyang espesyal na mahiwagang kagamitan sa nakalipas na ilang buwan, at ang diagram na nakita ni Kuno kahapon ay isang ilustrasyon ng parehong kagamitan. Lumapit si Kuno at binuksan ang kahon, ngunit wala itong laman. Nalilito, tinanong niya si Zeo kung ano nga ba ang ginagawa ng bagay na ito. At sumagot si Zeo na sinusubukan niyang lumikha ng isang aparato na makakatulong sa kanila na makuha ang anumang gusto nila nang hindi gumagalaw. Halimbawa, gusto niya ng mansanas, ang aparato ay gagawa ng isa para sa kanila. Inaangkin ni Kuno na gustong-gusto niyang magkaroon ng ganoong aparato at gawin itong pancake. Sumagot si Zeo na sa tulong ng mahika ng tubig ni Kuno, maaari na niyang simulan ang pagsubok ng produkto, at ilunsad ito sa merkado. Inaangkin ni Zeo na ang kanyang mahika ng lupa ay kayang hawakan ang panlabas na balat, habang ang mahika ng tubig ni Kuno ay kayang hawakan ang masalimuot na gumagalaw na bahagi sa loob ng aparato. Napagtanto ni Kuno na ang aparatong ito ay maaaring maging isang hit, at pumayag na makipagtulungan kay Zeo. Di nagtagal ay bumaba sila upang mananghalian, at doon ibinahagi ng punong guro ng mga salamangkero kay Kuno ang tungkol sa paaralan ng salamangka at pangkukulam, kung saan naglalakbay ang mga salamangkero mula sa buong mundo upang pumasok. Hindi pa ito naririnig ni Kuno, at natuwa sa naisip. Sinabihan siya ni Zeo na huwag itong masyadong isipin sa ngayon, tanging ang mga salamangkero na higit sa edad na 12 ang maaaring mag-enroll. Ngunit sa ngayon ay 10 taong gulang pa lamang si Kuno, kaya wala siyang magagawa. 2 taon na ang lumipas mula noong araw na iyon. At sa wakas, nagpasya si Zeo na subukan si Kuno tungkol sa lahat ng natutunan niya sa nakalipas na 2 taon. Pamwesto sila sa harap ni Miri, at ng iba pa, at inihanda ni Kuno ang kanyang mahika ng tubig upang ipagtanggol ang anumang nais ibato ni Zeo sa kanya. Umiti si Zeo at lumikha ng maraming spike mula sa kanyang mahika ng lupa, at pinaputukan ito kay Kuno, na napilitang gumamit ng compound magic upang lumikha ng maraming patak ng tubig na sumisipsip sa pinsala at bumalik bilang tsunami patungo kay Zeo, na nabasag mismo sa kanyang paanan. Umiti si Zeo, na sinasabing nakapasa siya sa pagsusulit, at labis na natuwa si Kuno nang marinig ito. Kasunod nito ay pumasok sila pabalik sa bahay, kung saan inilabas ni Aiko ang isang mahika na lumikha ng isang sariwang pie, sa tulong lamang ng mahika. Tinikman ito ni Miri at sinabing sariwa pa lang ang lasa nito mula sa oven, at maging si Kuno ay nagsabing ang kanilang produkto ay naging patok sa merkado, ngunit nagreklamo na wala siyang nakitang kahit 1 sentimo para sa kanyang sarili, at ang lahat ng daloy ng pera ay napupunta sa bulsa ni Zeo. Kalaunan sa pag-aaral, tumingin-tingin si Miri sa paligid ng silid at sinabing sina Kuno at Zeo ay nagtulungan na sa mahigit 5 matagumpay na kagamitang pangmahika. Sinabi ni Kuno na may isa pa na ginagawa, at naglabas din sila ng 5 bagong teorya ng mahika sa kanilang bagong manual ng mahika.
Humarap si Zeo sa kanya at sinabing hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kagamitang pangmahika na kanilang binubuo, at ipinaalala sa kanya na mag-12 taong gulang na siya ngayong tagsibol, at dapat siyang maghanda para sa paaralan ng mahika. Noong una ay ayaw umalis ni Kuno dahil sa tingin niya ay si Zeo lang ang girl ang kailangan niya, ngunit sinabi sa kanya ni Zeo na isa siyang gumagamit ng mahika sa lupa at hindi siya makapagturo ng marami tungkol sa mahika ng tubig. Bukod pa rito, napakalaki ng mundo, at ang paaralan ng mahika ay maraming napakalakas na mga salamangkero ng tubig. Ayaw pa ring umalis ni Kuno, ngunit tinulak siya ni Miri ng huling beses, na sinasabing dapat siyang umalis at maging isang mahusay na salamangkero, at nangako na pag-aaralan din niya ang kanyang sarili, at magiging isang mabuting babae sa oras na magkita silang muli. Nang gabing iyon, pagkatapos magpaalam kay Zeo ng huling beses, bumalik si Kuno sa kanyang pag-aaral at naisip kung paano sa mga nakaraang taon ay nasanay siyang hindi gamitin ang kanyang mga mata at maramdaman ang lahat kaya nakalimutan niya ang kanyang pinakadakilang ambisyon na gusto niyang lumikha ng isang pares ng mga gumaganang mata para sa kanyang sarili. Napagtanto niya na ang tanging paraan para magawa niya iyon ay kung siya ay magiging mas malakas at mas mahusay bilang isang salamangkero, at mangyayari lamang iyon kung tuturuan siya ng isang tunay na salamangkero ng tubig. Lumipas ang ilang araw habang siya ay hinihila ng isang obsesyon upang makahanap ng paraan upang maayos na lumikha ng isang gumaganang pares ng mga mata. At pagkatapos ng ilang pagsubok at pagkakamali, isang magandang umaga, sa wakas ay naunawaan niya ito. Napagtanto niya na masyado siyang nag-iisip ng mga komplikadong bagay samantalang ang sagot ay napakasimple lang. Kailangan lang niyang lumikha ng salamin na maaaring magpakita ng mundo at ipadala ito sa kanyang utak upang maunawaan niya ang kanyang nakikita. Dahil doon sa kanyang isipan, agad siyang nagsimulang magtrabaho at hindi nagtagal. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa kanyang buhay at nakita ang tanawin sa harap niya. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata at iyon din ang unang beses para sa kanya. Naglakad-lakad siya sa silid, tumitingin ng mga libro at sa wakas ay sa isang bintana upang makita kung ano ang hitsura niya sa refleksyon nang bigla niyang makita ang isang higanteng halimaw na insekto na nakatayo sa likuran niya. Sa kanyang gulat, ang alimango ay nakatayo lamang doon na hindi gumagalaw. At makalipas ang kaunting sandali, napagtanto ni Kuno na ang bagay na ito ay hindi talaga banta sa kanya. Bumalik siya sa kanyang imbensyon at ginamit ang kanyang mahika upang lumikha ng salamin sa harap niya, mula nang magpasya siyang matutong magmahika. Nangako siya na pagkatapos niyang makagawa ng bagong set ng mga mata para sa kanyang sarili, titingnan niya ng mabuti ang taong pinakakinamumuhian niya, na siya mismo. Naalala niya ang lahat ng pagkakataon na ang kanyang mga magulang at mga katulong ay nagpakasakit para siguraduhing hindi siya makakita. Nang matapos ang salamin, binuksan niya ang kanyang mga mata at masusing tiningnan ang kanyang sarili. Napansin niya na hindi siya mukhang matangkad, at wala rin siyang balbas na masasabi, pero maaaring dahil bata pa siya. Pagkatapos, muling humarap siya sa alimango at sinubukang makipag-usap dito. Ngunit ang alimango ay kasing tahimik pa rin gaya ng dati, nakatitig ng walang laman sa unahan habang hindi gumagalaw ng kahit isang kalamnan sa katawan nito. Tinawag ni Kuno si Aiko na dumating ng walang pag-aaksaya ng oras, pero hindi man lang niya tiningnan ang alimango at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Kuno. Tinatanong kung may gusto siya. Bigla niyang napansin ang isang kakaibang mahiwagang bola na lumulutang malapit sa kanya at ang katotohanang bukas ang kanyang mga mata sa halip na nakapikit. Agad siyang nagtanong sa tuwa kung nagawa ba niyang matagumpay na makalikha ng gumaganang mga mata. Umiti si Kuno at tumango, kaya't si Aiko ay lumundag sa kanya, binabati siya sa kanyang tagumpay, ngunit sa proseso ay inihagis ang mahiwagang bola sa ere, na nagdulot ng matinding pagkahilo kay Kuno. Sinasabi niya na kailangan nilang sabihin ito sa kanyang ama kaagad at sinasabi na magluluto siya ng isang piging ngayon bilang parangal sa kanya. Tumingin muli si Kuno sa alimango, na nakatitig sa kanya ng walang emosyon habang nag-iisip si Kuno kung dapat na lang ba niyang hilingin kay Aiko na lutuin ito at ihain para sa hapunan. Pagkatapos, muling ibinaling ni Kuno ang kanyang tingin kay Aiko at napansin na tila may pangil siya sa kanyang ulo. Tinanong niya siya ng seryoso kung mayroon siyang pangil sa kanyang ulo, ngunit nagbiro si Aiko na mayroon lamang siyang pangil sa kanyang ulo kapag galit siya ngunit nawawala ito kapag masaya siya. Hindi alam ni Kuno kung ano ang gagawin dito, pero naisip niya sa sarili niya na sa kabila ng lahat,
Hindi niya kailanman naisip si Aiko na may pang-ukit sa kanyang ulo. Napagtanto ni Kuno na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsasanay sa kanyang cold approach tactics kung gusto niyang maging wrestler, kaya agad siyang nag-umpisang manligaw sa kanya, sinasabing ang pang-uso ay nagpapakita sa kanya na napaka-horny. Hindi talaga alam ni Aiko kung ano ang sasabihin doon kaya lumipat na lang sila sa labas. Ito ang unang pagkakataon na makita ni Kuno ang labas ng mundo gamit ang kanyang sariling mga mata at nakatayo siya doon sa bukirin, nakatingin sa isang magandang tanawin ng mga demuhang parang, malalayong bundok at isang kastilyo sa gitna. Sa kabila nito, hindi niya nakikita ang nakikita ng isang normal na tao kundi ang kanyang mga kulay ay lahat baligtad at marahil hindi maayos ang pagkakakalibrate sa mga setting. Ang araw ay mukhang itim sa kanya, ang maliwanag na asul na langit ay mukhang mapurol na lila at ang damo ay mukhang maputlang asul na parang patay. Kahit si Kuno ay nakakaramdam na may mali dahil wala namang nabanggit sa mga libro na ang araw ay itim at ang langit ay napaka-purple. Dumating si Aiko mula sa likuran at tinulungan siyang magsuot ng balabal upang makaiwas sa lamig at sinabi sa kanya na dapat na silang magpatuloy patungo sa manor ng kanyang mga magulang upang ipaalam ang magandang balita. Sa wakas ay nagpasya si Kuno na tanungin si Aiko ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya at tinanong kung nakikita ba niya ang higanteng alimango na nakatayo sa likod niya. Akala ni Aiko na nag-iimbento lang ng mga kwentong pantasya si Kuno at sinabi sa kanya na gawing sobrang cool siya sa kwento. Napagtanto ni Kuno na medyo walang silbi ang makipag-usap sa babaeng ito kaya nagpatuloy sila sa paglalakad sa mga parang kasama ang alimango patungo sa manor ng kanyang ama. Alam niyang ang eksperimento ay isang malaking tagumpay dahil nakikita na niya ang lahat ngayon. Pero mayroong isang bagay na kumikilos sa kanyang isipan at pakiramdam niya ay may mali sa eksperimento at hindi niya dapat nakikita ang ilan sa mga bagay na kanyang nakikita. Pagdating sa manor, sa wakas ay literal na niyang nakita ang kanyang kapatid sa halip na metaphorical na tulad ng dati, na tiyak na ikagolok ng maraming komentador na may personal na issue sa aking pagsusulat noon. Ang kanyang ina at kapatid ay labis na nagagalak nang marinig na sa wakas ay nakakakita na siya at nagsimula ng umiyak ang kanyang ina habang tinitingnan siya na may ngiti, habang pinupuri siya ng kanyang kapatid sa paggawa ng isang bagay na hindi pa nagagawa kailanman. Hindi talaga makapag-concentrate si Kuno sa lahat ng kalokohang ito habang nakikita niyang may maganda at pares ng pakpak ang kanyang kapatid na parang bagong galing sa isang pride parade habang ang kanyang ina ay may mga mata na iba't ibang kulay. Iniisip niya kung gaano sila kapogi at walang nagsabi sa kanya tungkol sa mga ganitong bagay. Sinabi niya sa kanyang ina na para siyang isang heroine mula sa isang dula tungkol sa isang prinsesa at kahit ang kanyang kapatid ay mukhang cool. Tumingin siya sa kanyang kapatid at tinanong kung mga diskwentong anghel ba ang kanilang mga magulang o ano. Pero ang pamilyang ito ay may sakit ng hindi pagsagot sa tanong kaya sumagot ang kanyang kapatid na hindi niya alam ang tungkol doon. Pagkatapos, humarap siya kay Aiko, tinatanong kung ang mga tao sa mundong ito ay maaaring magkaroon ng mga pakpak, ngunit kumikilos si Aiko na parang guro sa Ingles na pilit na hinahanap ang kahulugan ng isang bagay na tulad ng 6 hanggang 7 at sinasabi kay Kuno na lahat ay ipinanganak na may mga pakpak at si Kuno mismo ay sa wakas ay nagpakita na ng kanyang mga pakpak. Sa pag-abot sa kanyang pinakamataas na potensyal, agad niyang napagtanto na napapaligiran siya ng mga hanggal at nagpasya na ang mga bagay tulad ng pangil, mga mata, at mga balahibo ay walang halaga at tanging siya lamang ang nakakakita nito, na nangangahulugang may mali. Bigla niyang narinig ang kanyang ama na tumatakbo papunta sa silid at nagtataka siya kung ano ang hitsura ng kanyang ama ngunit sa kanyang inis. Ang kanyang ama ay mukhang isang kalahok sa Nickelodeon pagkatapos maligo sa berdeng slime. Masayang binabati siya ng kanyang ama sa kanyang tagumpay at sinabing agad siyang magsusulat ng liham sa kabisera tungkol sa tagumpay ni Kuno. Maya-maya, umalis na silang lahat sa silid, naiwan na lamang sina Kuno at ang kanyang kapatid. Kaya iniisip ni Kuno na ngayon ay maaari na siyang magtanong at tinanong kung madalas bang bastos ang kanyang ama. Agad siyang pinagsabihan ng kanyang kapatid na manahimik dahil baka umiyak ang kanilang ama kung marinig nito ang labis na katotohanan mula sa kanyang sariling anak. Kuno ay bumantong hininga at ngumiti na lang, iniisip kung gaano kababa ang pinagsamang kababuyan ng kanilang tahanan kumpara sa isang sirang lampara at nagpasya na direkta na lang niyang tatanungin ang lahat ng kanyang mga katanungan sa kanyang guro. Kinabukasan, natupad ang kanyang mga hangarin nang dumating ang karwaheng royal mula sa kabisera na may dalang prinsesa,
Agad na tumakbo si Sir Dario at Kuno upang salubungin si Miri at mainit na tinanggap siya sa kanyang manor. Tabing-labis ang kaligayahan ni Miri sa katotohanang nakakita na muli si Kuno at sinasabi niyang matagumpay niyang nagawa ang hindi nagawa ng sinuman hanggang sa kasalukuyan. Pinipikit ni Kuno ang kanyang mga mata dahil natatakot siyang tingnan ang kanyang magiging asawa sa takot na baka maputol ito. Ngunit hiniling ni Miri kay Kuno na buksan ang kanyang mga mata dahil gusto niyang makita siya kung sino siya talaga. Dahan-daang binuksan ni Kuno ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Napansin niya ang kanyang maharlikang posture, ang kanyang magandang blonde na buhok na kumikislap sa araw na parang milyon-milyong sinulid ng ginto at ang kanyang ngiti, na napakamahinahon at napakamaingat. Nang akala niya na kahit papaano ay wala nang kakaiba sa kanyang kasintahan, napansin niya ang isang balahibo sa ibabaw ng kanyang ulo. Huminga siya ng pagod sa kababawan na ito, pero akala ni Miri na hindi niya gusto ang nakita niya at nagsimula ng maging insecure. Agad na ginamit ni Kuno ang kanyang Rizzler skill set para maparamdam kay Miri na maganda siya muli habang inihahambing siya sa balahibo ng isang kalapati na malayang lumilipad sa langit. Lumabas si Dario mula sa karwahe sa puntong iyon at sinabi na ang kalapati na ito ay lalong gumagaling sa paggamit ng espada at ngayon ay mas parang lawi na kaysa kalapati. Napansin ni Kuno ang isang magandang ethereal na espada sa kanyang likod at agad itong tinanong, ngunit inisip ni Dario na tungkol sa kanyang karaniwang espada ang sinasabi niya at nagsimula itong pag-usapan ang bakal at kung paano niya ito nakita minsan at pinalo sa apoy. Napagtanto ni Kuno na ang kanyang ethereal na espada ay hindi totoo at ang kanyang mga mata ay naglalaro lamang sa kanya. Bigla niyang narinig ang boses ni Zeo mula sa likuran at tumingin siya sa kanya. Tanging isang gintong liwanag ang lumalabas mula sa kanya, napakalakas na wala nang makitang anuman sa liwanag. Pinapikit ni Kuno ang kanyang mga mata, tinatanong kung siya ba ang guro, sinasabing hindi siya makakita ng kahit ano dahil sa liwanag. Akala ni Zeo na nag-aamo lang si Kuno at sumagot na lagi siyang maliwanag na may nagniningning na presensya. Hindi alam ni Kuno kung paano ipaalam sa mga makasariling mga tanga na ito kung ano ang gusto niyang sabihin. Tinakpan niya ang kanyang mga mata at sinabi kay Zeo na gusto niyang pag-usapan ang isang bagay ng mag-isa at nagawa niyang dalhin ito sa isang silid kung saan ibinunyag niya ang lahat ng kaya niyang makita. Si Zeo ay simpleng tumawa sa kabalintunaan ng sitwasyon, dahil hindi siya makapaniwala na nakikita ni Kuno si Miri bilang isang batang babae na may isang balahibo sa tuktok ng kanyang ulo. Sinabi ni Kuno sa kanya na huwag baliwalain ang kanyang mga problema, dahil ayaw niyang pakasalan si Miri habang may alimasag na palaging nasa tabi niya at si Miri ay may balahibo sa ibabaw ng kanyang ulo na walang dahilan. Iniisip ni Zeo ang problema na nakikita niya ang tanawin sa ibang kulay kaysa sa dapat niyang makita. Napagpasyahan ni Zeo na maaaring may dalawang posibilidad, isa ay ang kakayahan niyang makita ang anyo ng kaluluwa ng mga tao, na nangangahulugang ang alimango ay representasyon ng kanyang sariling kaluluwa, at ang isa pang posibilidad ay nagkakaroon siya ng malubhang kaso ng sakit sa mahika, na nagdudulot sa kanya ng mga biswal na halusinasyon. Naalala ni Zeo ang oras na naglalakad siya sa isang kagubatan na may napakalakas na larangan ng mahika na nagdulot sa kanya ng pagkakasakit at parang nalalasing siya sa sobrang daming inumin at nagsimula siyang makakita ng mga kakaibang nilalang sa paligid niya. Napagtanto ni Kuno na tila napakapareho nito, ngunit sinasabi ni Zeo na wala silang sapat na datos upang magpasya kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Bukod dito, sinabi niya kay Kuno na bawat hayop ay nakakakita ng mga bagay sa iba't ibang kulay. Ibig sabihin nito ay hindi depekto ang kanilang paningin, kaya dapat niyang isipin ang kanyang paningin bilang isang regalo at wala nang iba pa. Paglabas nila, palubog na ang araw. Agad na natawa si Zeo sa isip na si Miri ay may balahibo sa kanyang ulo. Kinabukasan ng gabi, ipinagdiriwang nila ang ika-12 kaarawan ni Kuno, na nagsisimula rin ng bagong paglalakbay sa kanyang buhay, dahil kinabukasan ay aalis na siya patungo sa mahiwagang akademya. Binigyan siya ng kanyang ama ng bagong kahoy na tungkod, habang binigyan siya ng kanyang ina ng bagong set ng panulat. Ibinigay ng kanyang kapatid ang isang libro ng mga magagandang kainan na nagiging gabay sa Mike Halen ng kanyang panahon, habang sa bandang gabi, sa wakas ay ipinakita ni Miri ang kanyang sariling regalo, na lumalabas na isang pulse Eros, na mayroon din siyang kapareha. Sinabi ni Kuno sa kanya kung gaano siya kamimiss at nangako na babalik siya sa kanya sa lalong madaling panahon.
Hawak kamay silang dalawa sa ilalim ng liwanag ng buwan sa huling pagkakataon sa loob ng ilang sandali at kinabukasan. Ang buong pamilya niya ay naghahanda upang makita siyang umalis. Hindi mapigilan ng kanyang ina ang pag-iyak, ngunit sinabi ng kanyang ama na magpakatatag siya dahil mahihirapan si Kuno na iwan silang lahat, at maaaring umiyak sa harap nila. Sa kanilang gulat, wala namang ganitong nangyari. Sa katunayan, hindi man lang niyayakap ni Kuno ang mga ito at diretsyong sumakay sa karwahe at sinabi ang, "Later fam," bago umalis sa karwahe. Sinasabi sa kanyang pamilya na baka bumalik siya sa susunod na ilang taon, pero baka hindi, kaya sino ang nakakaalam. Sa ganitong paraan, comfortable siyang naupo kasama si Aiko at nagsimulang mangarap tungkol sa lahat ng mga bagong tao na makikilala niya sa akademya at nagtataka kung gaano kalakas ang mga manggagawi doon.